Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2461-2480 Kabanata 2461 Pagkontrol sa Maya Industries. Para bang sinusubukan niyang takutin ang lahat hanggang mamatay. Na-curious ang lahat sa sinabi ni Levi. Parang may mali, bakit niya kami tatanungin kung gusto naming malaman kung paano siya nakaligtas? Baka ito ay, hindi na sila hinintay ni Levi na dumating. He simply chuckled and pointed out, hindi ka ba na-curious kung paano ako nakaligtas? O bakit hindi ako nakatagpo ng anumang mga Diyos? Ang kanyang mga salita ay parang bambang sumabog sa isipan ng lahat. Naisip na niya ito. Hindi ako makapaniwalang alam niya talaga ang tungkol sa mga Diyos, pero teka, paano niya nalaman ang lahat ng iyon? Hindi namin ibinabahagi sa kanya ang totoong folder. Ang natanggap lang niya ay ang peking folder. Diyos, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Hindi dapat ito posible. Di binago mo ba kami? Tanong ng isang mataas na opisyal ng Maya Industries habang nauutol. Sira ka. Syempre hindi. Ang dahilan kung bakit alam ko tungkol sa mga Diyos ay simple. Nakilala ko sila, mahinahong sagot ni Levi. Nakilala mo ba sila? Hindi. Teka, kung nakilala mo sila, mabilis itong tumpak sa folder ng Lab of Gods. The Gods exist, hingal ng matataas na opisyal ng Maya Industries. Walang naghinala sa sinabi ni Levi. Ang ginamit niya ang salitang Diyos ay katotohanan na alam niya ang katotohanan. Gayunpaman, iyon ay nagpakita ng isang pangmisteryo. Kung si Levi ay tumakbo sa mga Diyos, paano siya nakabalik ng hindi nasaktan? Hindi dapat pwede. Hindi pwede. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Dark Emperor o kung paano siya nangunguna sa Divine Leaderboard. At the end of the day, tao pa rin siya. Ang kanyang kalaban ay mga Diyos. Ayon sa mga folder mula sa Lab of Gods, ang mga nilalang na naninirahan dito ay hindi matatalo ng mga Diyos. Paano siya nakaligtas noon? Nagtataka ba kayo kung paano ako nakaligtas sa aking pakikipagtagpo sa mga Diyos? Masasabi ni Levi kung ano ang iniisip nila. Oo, kami na. Hindi ka na dapat mabuhay kung makakaasa ka sa kanila. Galit na tumango ang lahat. Pinatay ko silang lahat. Ganyan ako nakaligtas. Dalawang pangungusap lang ang kailangan. Parang tinamaan ng kidlat ang lahat at naputol ang lahat. Masyadong nakakagulat ang balita. Pinatay niya ang mga Diyos. Paano kaya iyon? Ang totoo, ang mga matatanda mula sa The Cardinal Hall ay nakatagpo rin ng mga Diyos. They were wounded and would have died kung hindi ako nagpakita para iligtas sila, dagdag ni Levi habang nakangiti. Hindi pwede yon. Hindi sila kailanman nasaktan. Paulit-ulit naming sinuri. Hindi makapaniwala ang mataas na opisyal sa kanilang naririnig at nakikita. Masyado ka pang bata. Ang kailangan lang nila ay uminom ng ilang gamot sa pagpapagaling, at gagaling sila sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, iniisip mo ba na hindi kayang pamahalaan iyon ng The Cardinal Hall? Panunuyan ni Levi. Naloko ba tayo? Hindi makapaniwalang nagkatinginan ang matataas na opisyal ng Maya Industries. Oo, ikaw nga. Sa katunayan, patuloy kang niloloko. Noon pa man ay alam kong sinusubukan mong patayin ako ng mga Gods of Restricted Area 76. I was planning to come over to collect some resources at that time, so I played along, pagbabahagi ni Levi. Matapos marinig ang sinabi ni Levi, tumigas ang bawat mataas na opisyal ng Maya Industries na parang tinamaan ng kidlat. Si Levi ang may kontrol sa lahat sa buong oras na ito. Hindi ko naman talaga kailangan na magsinungaling sa iyo, pero naisip ko na nakakatuwa.
Napatay ko na ang lahat ng mga Diyos na naninirahan dito, kaya wala talagang dapat ikatakot. Napatingin si Levi sa mga tao. Para siyang mandaragit na tumitingin sa biktima nito. Pinatay mo talaga silang lahat. Hindi ako bibili. Maging ang Lab of Gods ay natatakot sa mga Diyos, kaya paano mo sila napatay? Tama ka. Hindi tayo dapat maniwala sa kanyang mga salita. Siguradong ginugulo niya tayo. Walang bumili ng mga claim ni Levi, at hindi sila nag-abala na itago ang kanilang kawalan ng tiwala. Pagkatapos ay palampasin mo sila. Nag-e-exist sila, di ba? Hamon ni Levi. Well, lahat ay nag-alinlangan at umindayog. Ito ay hindi may kakaila na ang mga Diyos ay umiiral, ngunit sila ay wala kahit saan upang makita. Ibig sabihin, pinatay talaga silang lahat ni Levi. Oh, tumigil ka sa pagmumukhang nalilito. Sa katunayan, bakit hindi mo tanungin ang Diablo kung mayroon kang anumang mga katanungan? Walang awa si Levi sa mga lalaking iyon. Pinatay niya ang bawat isa sa kanila. Walang nakaligtas. Hindi na sila kapakipakinabang dahil lumaki si Levi na sapat na ang lakas upang kontrolin ang Maya Industries. Kaya ano ang silbi ng hayaan silang mabuhay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2462. Pagsubok sa The Sword Out. Kinailangan ni Levi na gumawa ng isang maliit na pagsasaayos, ngunit natapos niya ang pagkakaroon ng Maya Industries sa ilalim ng kanyang mahigpit na kontrol. Ang mga gumagawa ng desisyon ay palaging walang iba kundi mga pupay, gayunpaman. Malamang na itinakda nila ang Maya Industries dahil inutusan sila ng Lab of Gods na gawin ito. Ang mga kaisipang iyon ang nagtulak kay Levi na ilihim ang katotohanang nasakop niya ang Maya Industries. Gusto niyang gamitin ang Maya Industries para masubaybayan ang Lab of Gods. Posibleng nalik ang nangyari sa Restricted Area 76, at maaaring alam ng Lab of Gods ang tungkol dito. Nangangahulugan iyon na maaari silang gumawa ng kanilang paglipat sa lalong madaling panahon. Ang Lab of Gods ay maaaring maglalayon para sa mga lilam sa Restricted Area 76 at malamang na magpadala ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Levi na magkaroon ng isang anti-theft system at isang surveillance system na nakaset up. Gagawin nitong ang Restricted Area 76 ang pinaka-secure na lugar na walang blind spot. Kahit na ang kaunting oras at ang mahinang ingay ay maaaring magtaas ng alarma. Sa isang paraan, ang buong bagay ay maaaring inilarawan bilang bitag ni Levi. Hinihintay niyang kagatin ng malaking isda ang sakit. Ginagamit ni Levi ang mga nakikita sa Restricted Area 6 para painitin ang Lab of Gods. Magiging mas madali ang mga bagay kapag nakakuha tayo ng clue kung ano sila. Maaari pa nating dahan-daang matrace ito pabalik sa kanilang headquarters. Inayos ni Levi ang lahat doon bago siya bumalik sa Erudia. Splash! Habang naglalakbay siya, ginawa niyang pabilog na orb ang God Crusher. Ang makintab na espada ay kuminang at nag-vibrate bilang isang globo at nagpakawala ng mahinang ugong. Ang nakakatakot, gayunpaman, ay ang enerhiyang inilalabas nito ay parang isang mabangis na hayop na humahampas sa hola nito, na nagmamakaawa na palalayain. Gusto nitong lumaban. Sayang naman. Hindi lang ako makakahanap ng kalaban para subukan ang aking espada, komento ni Levi na puno ng galit habang nakikita si God Crusher. Sa sandaling iyon, si Levi ay nangyari ng isang kalaban. Lab of Gods, mangyaring magpakita kaagad. Kung wala ka, wala akong mahanap na matinong kalaban. Kung pwede ko lang putulin ang sarili ko. Sa ganoong paraan, magagawa kong labanan ang aking sarili. Teka, may paraan pa. Ito ay isang lumang pamamaraan na tinatawag na kaliwa versus kanan. Kaya ko naman talagang ipaglaban ang sarili ko. Sumubok man lang, pero, hindi na ito magiging masaya sa ilang sandali. Hoy, baka makuha ko ang punk na iyon, Edmund, para magmadali at maabot ang level 9 nanograms Iron Golem technique. Hindi ito malamang na mangyari, bagaman. Ang punk na iyon ay hindi makakarating sa antas na iyon anumang oras sa lalong madaling panahon. Walang kalaban-laban. Kung gusto ko talagang subukan ang aking espada, maaaring kailanganin kong pumunta hanggang sa The Cardinal Hall. Baka pwede ko silang ipunan lahat ng pinakamagaling nilang manlalaban. Ang kanilang pinagsamang lakas ay sapat na at hayaan akong subukan ang aking talam.
Si Levi ay talagang nagsisikap na maghanap ng ilang mga paraan upang subukan ang kanyang espada. Siya ay nagmumula sa lahat ng uri ng mga kakaibang ideya. Habang abala si Levi sa Restricted Area 76, dumaan si Erudia ng ilang matinding pagbabago. Halos lahat ng 10 ancient clans na bumubuo sa mga nakatagong puwersang nagpoprotekta kay Erudia ay nagsisiwalat ng kanilang sarili. Walang nakakaalam kung bakit, bagaman. Ang angkan ng garrison ng Oakland City ay lalong mayabang nitong huli dahil ang kanilang tunay na eksperto sa pakikipaglaban ay ipinakita. Ang Panginoon ni Donald at ilang iba pang mga mandirigman ng parehong ranggo ay lumabas mula sa pagtatago. Ang pangunahing tao, gayunpaman, ay si Eustace Garrison, isang taong kilala bilang God of Massacre. Ang kanyang titulo ay isang alamat sa loob ng Eragon at the Cardinal Hall. Siya ay napakalakas na nadaig niya ang mga mandirigma sa Eragon ng mag-isa. Pati si Divine Brigadier ay natalo. Dapat pansinin na ang sinaunang angkan ni Garrison ay halos naging bahagi ng Eragon. Sa kasamaang palad, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Ang pagbabagong iyon ay dulot ng Diyos ng Massacre, si Eustace. Pinatay niya ang 3 ancient clans na nakikipagkompetensya laban sa sinaunang Garrison clan. Nagalit iyon sa iba at nag-udyok sa kanila na ay disqualify ang sinaunang Garrison clan. Maaaring hindi siya ang pinakamalakas na tao sa sinaunang angkan ni Garrison, ngunit tiyak na siya ang pinakauhaw sa dugo. Mula nang magpakita ang lalaki sa Oakland City, mas naging mayabang sina Donald at Tyrone. Hindi sila nagpigil at hinabol ang lahat ng mga kaaway na hindi nila nagawang patayin kanina. May mga alingaw-ngaw pa nga tungkol sa kung paano nila nakita sina Levi at Forlivia. Ang mga matatanda ng sinaunang angkan ni Garrison ay lahat ay na-curious nang malaman nila kung paano sila nagkaroon ng isang talentadong kabataan sa labas ng pamilya. Nais ng lahat na ibalik ang bata sa pamilya at sanay siya ng personal. Gayunpaman, ang Diyos ng Massacre, si Eustace, ay mas interesado kay Levi, na sumuway sa mga tuntunin ng pamilya. Ang una ay umatake ng maraming beses sa maikling panahon na siya ay nasa Oakland, at ang mga kwento tungkol sa kanya ay ibinahagi sa buong Erudia. Ito ay naging dahilan upang ang lahat ay magsisimulang magpanik. Si Levi naman ay excited na malaman ang lahat ng iyon. Oo, ngayon ay mayroon na akong kalaban para subukan ang aking espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2463. Diyos ng Massacre. Biglang napangiti si Levi. Tumawa siya ng malakas. Walang makakaintindi o makaka-relate sa kanyang saya. Hindi nila alam kung bakit siya tumatawa na parang tulala. Hell yeah, maaari kong subukan ang aking espada ngayon. Pinag-isipang mabuti ni Levi kung sino ang kalaban niya. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa The Cardinal Hall at humiling sa Divine Brigadier pati na rin sa grupo ng iba pang eksperto sa pakikipaglaban na lumaban sa kanya. Gusto niyang magsanib puwersa ang mga ito at harangan ang isang indayog mula sa kanyang espada. Pero hindi iyon magiging masaya, at parang binubuli ko sila. Kaya naman, ang sitwasyon ni Erudia ay dumating sa perpektong oras. Ang sinaunang Garrison clan ay biglang nagpakita, at ang isang manlalaban na tulad ni Eustace ay perpekto para sa pagsubok sa aking espada. Magagamit ko pa nga ang pagkakataong ito para matuto pa tungkol sa ancient clan. Ako ay karaniwang pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kakampi ko talaga si Lady Luck. Hindi ako makapaniwala na mayroon talaga akong susubok sa aking espada. Nagtataka ang lahat nang makita nila kung paano tumawa ng malakas si Levi. Lumabas siya sa isang paglalakbay at bumalik bilang isang tula. May nangyari ba? Anong meron sa kanya? Bakit siya patuloy na tumatawa sa pinakalokong paraan? Ang mahalagang bahagi ay ang lahat ay nagsasalita tungkol sa Diyos ng Massacre, Eustace, noong panahong iyon. Ang kanilang paglalarawan ay nagpinta ng pinakamalupit at pinakamataas na imahe. Sinusundan ng lalaking iyon si Levi, at walang nakakaalam kung ano ang gagawin tungkol dito. Gayunpaman, tumawa ng malakas si Levi doon. Ito ay kakaiba at ganap na hindi matukoy. Si Donald ay naglabas ng huling babala. Siguradong darating siya dito sa loob ng 3 araw. Ang unang bagay na gagawin niya ay ibalik si Evie sa sinaunang angkan ng Garrison kung saan siya palakihin nila. Opisyal nilang kikilalanan siya bilang isa sa kanila. Pangalawa,
Ginagamit ni Eustace ang mga alituntunin ng pamilya bilang dahilan at narito siya para patayin ka, boss, ulat ni Asher Dragon. Hinahabol ng angkan ng Garrison si Levi. Iyan ang natutunan ng lahat ng kaganapan. Sa God of Massacre, Eustace, nakipagsanib puwersa sa amo ni Donald at sa kanyang mga kasama. Maaari nilang ganap na baliwalain ang The Cardinal Hall of Aragon at kaladkarin si Evie palayo. Nagkaroon din ng kaunting parusahan si Levi alinsunod sa mga alituntunin ng pamilya. Walang paraan para maligtas niya iyon. Nagtipon ang lahat sa Northampton matapos matanggap ang balita. Nagkataon na bumalik din si Levi. Siya ang may pinakamalungkot na ekspresyon sa oras na iyon. Sa sorpresa ng lahat, hindi siya naging makulit matapos marinig ang balita. Sa halip ay natawa siya sa tuwa. Parang ngayon lang niya natanggap ang pinakamagandang balita. Ang iba ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtataka silang tumitig sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Zoe. Ano ang dapat ipag-alala? Gagamitin ko lang sila para subukan ang espada ko, kaya walang dapat ikabahala. Iba na ang sitwasyon ngayon. Mapoprotektahan ka namin noon at mailigtas ka pa, ngunit narito ang mga eksperto ng sinaunang Garrison clan. Nakita ko ang paraan ng pag-atake nila, at ang kanilang mga kakayahan ay kasing husay ng aking mentor, si Dark Emperor. Baka kasing lakas pa sila ng Divine Brigadier. Ang Diyos ng Massacre, Eustace, ay lalong makapangyarihan. Parang walang makakalaban sa kanya. Ang pagdating nila ay naging magulo ang Divine Leaderboard. Pinag-uusapan ng mga organisasyong kasangkot ang tungkol sa pag-update ng listahan dahil napakaraming manlalaban ang lumalabas. Ginawa iyon sa Divine Leaderboard ay ganap na hindi tumpak. Wala kaming putok laban sa kanila. Ang ibig kong sabihin maliban kung ang Cardinal Hall at Aragon. Patuloy na pinag-aaralan ni Zoe ang sitwasyon at ibinabahagi ang kanyang mga ideya. Ang lahat ay sumang-ayon at naisip na ang pagsusuri ni Zoe ay nasa punto. Wala silang magagawa sa mga kaaway na kasing lakas niyan. Bagamat totoo na lahat sila ay nasa Divine Leaderboard, ang kanilang mga titulo at kakayahan ay walang kahulugan kapag ginamit laban kay Eustace. Matatalo sila sa isang iglap. Well, anong gagawin natin? Mayroon bang paraan upang malutas ang problemang ito? Tiyak na hindi natin kayang labanan ng direkta. Maaari naming i-double o triple ang aming mga numero, at hindi pa rin ito mahalaga. Walang paraan para protektahan ang ating sarili. We have to come up with something, sabi ng isa. Sa sandaling iyon, nag-voice up si Evie at sinabing, ang tanging pagpipilian namin ay pumunta kaagad kami ni Daddy sa The Cardinal Hall. Walang magagawa si Eustace kung mananatili kami roon at tatanggi kaming umalis. Kahit ano pa, paprotektahan kami ng mga mentor ko at ng Divine Brigadier. Maaaring mayabang ang sinaunang angkan ni Garrison, ngunit kahit sila ay hindi maglalakas loob na pumasok sa The Cardinal Hall. Kung gagawin nila, magdedeklara sila ng digmaan laban sa The Cardinal Hall at Aragon. Siguradong hindi ko ito ipagsapalaran ni Eustace. Maliban na lang kung baliw siya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2464. Hindi ako makapaghintay ng 3 araw. Agad na napaatras ang mga salita ni Forlivia. Napakagandang plano. Ang galing mo talaga, Evie. Ang kailangan lang nating gawin ay makapunta sa The Cardinal Hall. Hindi maglalakas loob si Eustace na pumasok. Lahat ay nakatingin kay Forlivia na may paghangang kumikinang sa kanilang mga mata. Nagpalakpakan din sila para sa kanya. Dalawa lang ang pagkukulang sa planong ito. Ang una ay dapat tayong yumoko sa The Cardinal Hall. Mabubuhay tayo sa kanila, pagkatapos ng lahat, kaya kailangan nating kilalanin sila bilang may-ari at host. Noon lang papayagan ng The Cardinal Hall na manatili tayo. Ang pangalawang pagkukulang ay baka kailangan nating manatili doon ng medyo matagal. Hindi tayo makakaalis sa lugar hanggat hindi nakaalis ng tuluyan si Eustace. Naturally, hindi iyon malalapat kung tayo ay lalago at magiging malakas para talunin si Eustace at ang sinaunang angkan ng Garrison ng mag-isa, sabi ni Forlivia na may diretsong mukha habang nakatingin sa ama. Mabilis na sumingit si Zoe at ang iba pa. Totoo iyon, pero hindi naman masamang magtago sa The Cardinal Hall. Maglaan ng oras at dahan-daang buuin ang iyong lakas. Isaalang-alang lamang ito bilang iyong nag-iisa na pagsasanay. Totoo yan.
Pagkatapos ng pagsasanay sa nag-iisa sa loob ng ilang taon, lalabas ka bilang isang mahusay na mandirigma at maaari kang sumunod sa sinaunang angkan ng garrison noon. Eksakto. Naniniwala kami sa iyo, guro. Sa loob ng 5 taon, tiyak na lalakas ka para lumaban sa sinaunang angkan ng garrison. Hinihikayat ng lahat si Levi na gawin iyon. Si Queenie ay isa sa mga taong talagang sabik na makapunta kay Levi. Ang tunay niyang intensyon ay nananatili si Levi sa The Cardinal Hall ng ilang taon. Iyon ang maghihiwalay sa kanya at kay Zoe, at saka lang ako magkakaroon ng pagkakataong makasama siya. Gayunpaman, walang paraan na magtatago doon ang lalaki. Ano ba naman? Pinapapunta ako sa The Cardinal Hall. Police, I'd end up being the one protecting their sorry *S's. Akala ng marami, tiyak na papayag si Levi. Ipinapalagay nila na may nararamdaman si Levi para kay Queenie, at ang pagtira sa The Cardinal Hall ay magbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon na makasama siya. Dagdag pa, ang Divine Brigadier ay palaging may malambot na lugar para kay Levi, kaya hindi siya tretuhin ng masama. Malamang napapayag siyang tumungo. Sa gulat nila, umiling si Levi at hinaplos ang ulo ni Forlivia. Sagot niya, wala akong pupuntahan. Hindi ako natatakot. Kaya bakit mo kailangang magtago? Hindi lang ako ang nananatili, bagaman. Hindi mo rin kailangang itago, Evie. Mamuhay dito at mamuhay ng malaya. Sa piling ko rito, walang sino man sa mundong ito ang magkakaroon ng lakas ng loob na saktan ka. Nanginginig si Queenie matapos niyang marinig ang matapang na pahayag ni Levi. Nakita niya si Levi bilang isang napakakul at makapangyarihang lalaki. Akala ng iba ay parang bata at katangahan ang kanyang mga salita. Levi, pinoprotektahan si Evie. Police, hindi ka man lang makapasok sa Divine Leaderboard habang ang iyong kaaway, si Eustace, ay hinihiling ang bawat organisasyon na ay recalibrate ang Divine Leaderboard sa sandaling lumitaw siya. Wala ka talagang kumpara sa lalaki. Alam mo Levi, may natutunan lang ako. Tulala ka pala. Hindi ka natatakot sa anumang bagay. Ngunit mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan upang malutas ang bagay na ito? At paano mo hahayaan si Evie na magdusa kasama mo? Hindi, wala sa relo ko. Dapat pumunta si Evie sa The Cardinal Hall kahit ayaw mo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang sinaunang Garrison clan ay makarating sa kanya? Hindi ko hahayaang mahulog siya. Evie, pupunta ka ngayon sa The Cardinal Hall. Huwag mo na lang pansinin ang tatay mo. Kumbaga, ang lakas talaga niya, panunuya ni Zoe. Galit na galit si Forlivia. Wala siyang choice kundi mag-isa na maglakbay sa The Cardinal Hall. Gayunpaman, hindi niya pababayaan ang kanyang ama. Pagdating ko doon, hihilingin ko sa aking master at Divine Brigadier na pumunta para iligtas siya. Ang sinaunang angkan ng garrison ay darating dito sa loob ng 3 araw, Levi. Sana lang ay tumayo kapag dating ng panahon at harapin sila sa halip na tumakas. If you do, the rest of us would be troubled, galit na ungol ni Zoe. Nag-aalala siya na si Levi ay hindi mananatiling tapat sa kanyang mga salita at tatalikod at tatakbo pagdating ng oras. Mas huwag niyang pabayaan ang lahat at pahirapan tayo sa kanyang lugar. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo. Haharapin ko ang usapin, bulong ni Levi. Pinuntahan niya si Queenie nang makaalis na ang lahat. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan ang bagay at alamin kung nasaan si Eustace ngayon. Hindi ako makapaghintay na makilala siya, at sa tingin ko ay hindi ako makakaupo na walang ginagawa sa loob ng 3 araw. Puntahan natin sila agad. Gusto kong subukan ang aking espada sa kanila, sabi ni Levi. Nataranta at na-curious si Queenie. Bakit siya sabi at excited? Hindi man lang siya makapaghintay ng ilang sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2465. Nakulong din siya sa kulungan ng dilim. Bilisan mo, gutom sa dugo ang Just Crusher ko, udyok ni Levi. Sa wakas ay nakahanap na siya ng kalaban para subukan ang kanyang espada, kaya talagang hindi na siya makapaghintay. Payagan hayaan ang lalaki na maging mas malakas. Ano ba? Kung mas malakas siya, mas mabuti. Sana, siya yung tipo ng lalaki na pwedeng manggulo sa The Cardinal Hall o di kaya'y may nakakatakot sa mga Diyos sa Restricted Area 76.
Hayaan mo na lang na maging threat din siya sa akin. Saka lang magiging masaya at makabuluhan ang laban na ito. Hindi masyadong naintindihan ni Queenie kung bakit ganoon ka-excited at sabi ni Levi, ngunit nagtap siya sa kanyang network at hinanap si Eustace Garrison. Hindi nagtagal at natagpuan ni Queenie si Eustace. Wala siya sa Auckland City. Sa halip, nasa Chilshire siya. Okay, saka tayo magmadali sa Chilshire. Hindi na ako makapaghintay. Agad namang pumunta sina Levi at Queenie sa Chilshire. Wasak na ang lugar nang makarating sila doon. Napuno ng takot ang lugar mula nang magpakita ang Diyos ng massacre. Ang lalaki ay ng linya ng pukyutan sa ancient clan sa Chilshire at minassacre ang lahat doon sa sandaling siya ay nagpakita. Ang dahilan sa likod ng pag-atake na iyon ay ang angkan ay nahulog sa mga panunuya ni Donald minsan at nagsasalita ng masama tungkol sa sinaunang angkan ni Garrison. Ang parehong mga angkan ay bahagi ng sinaunang angkan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay malaki pa rin. Ang angkan sa Chilshire ay dalubhasa sa paglikha ng mga armas, droga, at iba pang uri ng makinarya. Ang pakikipaglaban ay hindi nila forte, kaya madali silang naalis ni Eustace. Dahil doon ay nanginginig sa takot ang buong Chilshire. Nag-aalala ang lahat na hindi nila sinasadyang mairita si Eustace. Ang kanyang pagkauhaw sa dugo ay wala sa mundong ito, at walang makakapigil sa kanya sa sandaling siya ay magamok. Si Eustace ay talagang nakakulong sa loob ng sinaunang angkan ni Garrison. Ang iba ay nag-aalala na hindi siya makontrol pagkatapos niyang magamok. Hindi napigilan si Eustace sa ganoong estado, kaya ikinulong nila siya sa Prison of Darkness. Tama iyon. Ito ang parehong uri ng bilangguan na ginamit ng dating Dark Emperor para ikulong si Levi. Ang pagkakaiba lang ay ang sinaunang Garrison clan ay maaaring magbukas ng Prison of Darkness mula sa kabilang dulo. Kaya naman na-control nila si Eustace. Gaano man kalakas si Eustace, imposible pa rin para sa kanya na buksan ang Prison of Darkness mula sa loob. Isang tao ang nagdisenyo at nagtayo ng Prison of Darkness na iyon, kaya hindi ito posible na buksan mula sa loob. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit ang sinaunang Garrison clan ay talagang pinaalis siya muli. Marahil ay masyadong marahas ang pagbabago sa buong mundo, at nakuha nito ang mga mata ng sinaunang Garrison clan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nila pinapunta ang lalaki. Gumuho ang buhay saan man pumunta si Eustace. Ang lahat ay nagtago sa abot ng kanilang makakaya. Iyon ang dahilan kung bakit tila bakante at inabandona ang buhay na kalye ng Chilshire. Nag-aalala ang lahat na baka mabangga nila si Eustace. Ang mga lalaki ay hindi nangyari ng dahilan para pumatay at gumagawa ng mga bagay batay sa kanyang kalooban. Ang bilang ng mga taong namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay hindi mabilang. Ipinahayag ni Eustace, ang sinaunang angkan ni Garrison ay sumakop sa Chilshire, at kami ang iyong mga Panginoon ngayon. Ang sino mang may anumang reklamo ay maaaring magprotesta ngayon. Nagalit ang lahat nang marinig ang deklarasyon ni Eustace, ngunit walang nang ahas na kumilos dito. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa ilalim ng kanyang balat. Sina Donald, Tyrone, at ang iba pa ay nasa Auckland City at natuwa silang malaman ang tungkol sa nangyari sa Chilshire. Nagsimula na silang magdiwang. Ang misyon ni Eustace ay sakupin ang bawat piraso ng lupang magagamit. Hamanin niya ang bawat manlalaban kay Erudia at pukawin ang takot sa lahat. Nais nilang matakot ang buong bansa sa angkan ng Garrison. Malapit na nating sakupin ang buong Erudia at maging mga tunay na pinuno ng bansa. Kung ano ang mayroon tayo sa nakaraan ay magiging wala kung ihahambing sa kung ano ang mayroon tayo. Maghintay ka lang, Levi. Malapit na ang pagkamatay mo. Inaasahan ng lahat ng araw na hahatulan nila si Levi. Sa kabila, umalis si Eustace sa Chilshire at nagsimulang maglakad patungong Southford. Ang Toxon clan, na dalubhasa sa paglikha ng mga lason, ay naroon, at gustong subukan ni Eustace na hamanin sila. Gayunpaman, dalawang bata, isang lalaki at isang babae, ang hamarang sa kanyang landas habang siya ay tumatawid. Medyo na-curious si Eustace. Karamihan ay lumilihis at iniiwasan ako hanggat maaari kapag nakita nila ako. Gayunpaman, ang dalawang ito ay nagsasagawa ng inisyatiba upang lapitan ako. Parang nandito sila para sa akin. Ikaw, magboboses na sana si Eustace nang biglang gumawa ng kakaibang bagay ang lalaking nakatayo sa tapat niya.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2466. Susubukan ko ang aking espada sa iyo. Natural, ang dalawang binata na pinag-uusapan ay sina Levi at Queenie. Ilang oras na silang naghahangad, ngunit alam na nila kung aling ruta ang tinatahak ni Eustace at natagpuan siya. Sa sandaling iyon, si Levi ay may napakalaking larawan na kasama niya at inilalagay ang larawan sa tabi mismo ng mukha ni Eustace upang maingat na paghambingin ang dalawa. Nawalan ng imak si Eustace. Yep, match yun, sige. Walang nagkakamali, ikaw si Eustace Garrison. Pinunit ni Levi ang litrato matapos niyang kumpirmahin ang lalaking nakatayo sa harapan niya ang matagal na niyang hinahanap. Ikaw, natigilan si Eustace. Wala pang nang-ahas na mag-asal ng ganyan sa harap ko. Kahit na ang mga miyembro ng sinaunang Garrison clan ay walang lakas ng loob na gawin ito. Ano ba, kahit ang henyo, si Donald, ay maingat sa paligid ko at pinapanatili ang kanyang distansya. Yung tipong walang lakas ng loob na lumapit sa akin kapag nagsasalita. Ibang klase itong binatang nakatayo sa harapan ko. Nandito ka ba para sa akin? Tanong ni Eustace na subukan ang tubig. Oo, nandito ako para sa'yo. Dang, I had to spend so much effort to track you down, reklamo ni Levi. Bakit mo ako hinanap? Pinadala ka ba ni Donald? Ipinagpalagay ni Eustace na may mahalagang balitang iuulat sa kanya. Ngumisi si Levi at sumagot, what the F*** does Donald have to do with this? Ako ang naghahanap sa'yo. Kamakailan lamang ay gumawa ako ng isang espada at naghahanap ng isang tao upang subukan ito. May chismis na medyo malakas ka, kaya naparito ako upang subukan ang aking espada sa iyo. Puff, ahem, ahem. Nagulat si Eustace nang marinig kung paano tumugon si Levi sa nakaka-relax na tono. Walang tigil ang paggubo niya, at umabot sa puntong medyo naluluhan na siya. Mahirap isipin ito, ngunit ang isang elite fighter na tulad niya ay talagang nagulat na siya ay walang katapusang pag-ubo. Ito ay masyadong nakakagulat, seryoso. Ito ay masyadong kakaiba. Hindi akalain ni Eustace na mabubuhay siya para makita niya ang araw kung kailan siya makikita ng isang tao bilang isang kasangkapan. Ang punk na ito ay talagang nagpaplano na gamitin ako bilang isang tool upang subukan ang kanyang espada. Hindi ito kapanipaniwala. She asterisk T like this is never happened to me before. Ano ba, hindi ko pa narinig ang isang tao na nagsasabi ng isang bagay na katulad noon. Paano ang aking hindi kapani-paniwalang lakas ang dahilan upang subukan ang isang espada? Anong klaseng espada yan? Kung sino pa ang nandoon, gulat na gulat sila na malaglag ang panga. May sasabihin sila na parang, what the hell? Tinutuya niya ang Diyos ng massacre at sinasabing gusto niyang gamitin ang lalaki para subukan ang kanyang espada. Natutulog ba ang lalaking iyon o ano? Bakit pa siya gagawa ng ganito? Si Eustace ay nanginginig na hindi mapigilan. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit, ngunit hindi niya magawang magalit. Kung mayroon man, gusto niyang tumawa ng malakas. Sa abot ng kanyang natatandaan, nakita siya ng lahat bilang isang killing machine at natatakot sa kanya. Ikinulong pa ako ng pamilyang Garrison sa Prison of Darkness. Ang pag-alis sa lugar ay nagsilbi lamang upang maging mas uhaw sa dugo at walang ingat. Walang magawa sa akin. Pero, out of nowhere, isang punk ang nagpakita para tuyain ako. Sino ka? Isang miyembro ng The Cardinal Hall. Bahagi ka ba ng Eragon? Sinuri ni Eustace ang sitwasyon at nagpasya na si Levi ay isang taong may makapangyarihang pinagmulan. Lumingalinga siya sa paligid at napansin niya ang estilo ni Queenie sa The Cardinal Hall. Baka konektado pa siya kay Divine Brigadier. Sa kasamaang palad, hindi maisip ni Eustace si Levi. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-hypothesize na si Levi ay kailangang maging bahagi ng The Cardinal Hall o Eragon. Umiling si Levi at sumagot, hindi rin. Dude, nandito lang ako para subukan ang espada ko sa'yo, kaya bakit ang dami mong tanong? Hindi naman sa humihingi ako ng pautang. Huwag kang mag-alala, hindi ako lalampas sa dagat. Susubukan ko lang ang aking espada, at ipinapangako kung hindi kita papatayin o sasaktan. Iyan ay isang bagay na maaari kong tiyakin. Makakatayo pa nga ang kaibigan ko at maging saksi sa lahat ng ito, ani Levi na naka-straight face. Tumanggaw si Queenie sa gilid at sinabing, oo,
Masisiguro kung hindi kanya sasaktan o sasaktan. Buwa ha ha ha. Tuwang-tuwa si Eustace. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Ha ha ha, may nangako talagang hindi ako papatayin. Ito ay dapat na bago. Dati ako ang nangangako sa iba. Natural, ginawa lang ni Eustace ang pangakong iyon pagkatapos na bumagsak na ang kanyang kalaban. Ang pagsasalita ng punk na ito ay nagpapakita na nakikita niya ako bilang kanyang biktima. Kaya laruan at kasangkapan ako sa kanya ha. Iyon lang ang dahilan kung bakit kailangan niyang mangako ng ganito. Ito ay isang panunuya. Siguradong ito na ang pinaka-nakakagalit na panunuya na narinig ko. Anumang sinabi ni Levi sa sandaling iyon ay ituturing na pinakamataling kasangkapan na idinisenyo upang maging perpektong panunuya para kay Eustace. Sige, punk, binabati kita. Ikaw na ang taong pinakagusto kong patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2467. Lumitaw ang God Crusher. Galit na galit si Eustace. Walang makapagliligtas kay Levi dahil na-trigger na ang bloodlust ni Eustace. Kahit na ang pinakadakilang bayani ay hindi makakaligtas sa kanya. Ano ang silbi ng pag-uusap ng shitty? Bilisan mo. Ang aking espada ay nagnanasa ng dugo. Halos hindi na makapaghintay si Levi. Ang hindi niya alam ay ang mga salita niya ay nagsilbing panunuya kay Eustace. Ga, papatayin talaga kita. Sa sobrang galit ni Eustace ay namula ang aura niya. Pakiramdam ko, ang pinakamalakas na sandata ng isang Diyos ay malapit nang tumama sa pinakamalakas na gabi. Nakakatakot. Sa totoo lang, mas tumpak na sabihin na ito ay talagang nakakatakot. Naramdaman ni Queenie ang nakakapangilabot na pressure na nagbabantang madaig ang buong mundo, at hindi niya maiwasang manginig. Ito ay halos kasing lakas ng aura na ipinalabas ng aking ama pagkatapos uminom ng mga banal na table tas. Ibig sabihin, medyo mas malakas si Eustace kaysa kay Father. O baka higit pa sa kaunti lang. Ang mga banal na table tas ay katawa-tawa, kaya ibig sabihin, tiyak na mayroon si Eustace kung ano ang kinakailangan upang talunin si ama. Naramdaman din ito ni Levi. Tiyak na mas malakas si Eustace kaysa sa Divine Brigadier na baka kapareho pa niya ng mga Diyos sa Restricted Area 76. Ramdam din ni Levi ang enerhiya sa loob ng lalaking umiikot at nasa sabik. Ang kanyang mga emosyon at pagkahumaling sa dugo ay maaaring magbigay sa kanya ng lakas at palakasin pa siya. Oh, siya ay perpekto para sa pagsubok sa aking espada. Pumunta ka sa impyerno. Agad namang binato ni Eustace ang isang suntok. Para bang isang bundok ang bumagsak, at ang lakas ay nagbabanta na gawing pulp si Levi. Ang nakakatakot na lakas at aura na iyon ang nagpasindek kay Queenie sa pwesto at naging imposible para sa kanya na makagalaw. Kung siya ang lalaban kay Eustace, tiyak na mamamatay siya. Baka hindi na siya makakuha ng pagkakataong lumaban. Sa sandaling iyon nalaman ng lahat kung gaano kalakas si Eustace. Hindi nakakagulat na ang kanyang paglitaw ay naging sanhi ng pagkagulo ng Divine Leaderboard. Ah, ito ay perpekto. Si Levi, gayunpaman, ay nasa sabik. Boom! Direktang suntok ang ibinato ni Eustace, ngunit napigilan siya ng hindi nakikitang puwersa bago niya maabot si Levi. Hindi na siya makatulak pa at napatigil siya. Hinaranggan niya ang pag-atake ko nang hindi gumagalaw ang kalamnan o may anumang baluti. Wala naman doon paano niya hinaharangan ang atake ko? Pilit pa ring inaalam ni Eustace ang lahat ng may bumungad sa kanya. Umikot-ikot ito na parang tubig at dahan-daang nagpakita ng sarili. Isang mahabang espada ang kalaunan ay nagpakita mismo. Ang Diyos Crusher ay lumitaw. Ang espadang ito ay ang bagay na nagpatigil sa aking pag-atake. Lahat ng lakas at lakas na inilagay ko sa suntok na iyon ay agad na naglaho na parang sandcastle na natutunaw sa karagatan. Boom! Biglang gumanti si God Crusher. Ang nakakatakot na puwersa sa loob ay nagtulak Eustace pabalik. Vroom! Vroom! Nagsimulang umungol si God Crusher at halos sumisigaw. Excited din si Levi. Sa wakas, nakahanap ako ng taong kayang humawak ng espadang ito. Halika na. Itinaas ni Levi ang kanyang espada. Hindi niya ito ibinuhos ng sarili niyang kapangyarihan, at hindi rin siya gumamit ng anumang pamamaraan. Nasa God Crusher ang lahat para harapin ang pinsala. Ikaw Ashley. Huminto si Eustace ng tingin kay Levi at itinaas ang kanyang bantay. Sa ikalawang pagpapakita ng espada,
Alam ni Eustace na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Iba ang espadang iyon. Ang enerhiya ni Eustace ay tumaas, at ang kanyang aura ay kasing lakas ng isang dragon. Nagbanta itong wawasak sa langit. Boom! 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 Ang sumunod ay isang serye ng mga parries. Hindi maikakailang malakas si Eustace at pinayagan si Levi na subukan ang lahat ng katangian ng espada. Kasama na doon ang enerhiyang lumalabas sa pamamagitan ng God Crusher. Sino lamang ni Levi ang kanyang espada at walang balak na patayin si Eustace, kaya nanatiling walang pagsubok sa dalawa. Gayunpaman, ang katotohanan na ligtas si Levi, ay nagpasindik kay Eustace. Ako ay nakikipaglaban sa isang kabataan mula sa isang lugar na tulad nito. Gayunpaman, hindi ko siya kayang talunin kahit na ang labanan ay tumagal ng napakatagal. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, ako ay kukutsain ng walang katapusan. Hindi mangyayari yan. Gusto mong subukan ang iyong espada, ha? Bueno, sisirain ko ito, at talunin kita. Wala nang ibang maisip ang isip ni Eustace. Ang alam lang niya ay gusto niyang sirain si Levi. Boom! Bigla siyang may kinuha sa kanyang hawak. Isang pulang-pula na talam ang ipinakita. Ito ang Death Sword at nalinis ng sariwang dugo mula sa hindi mabilang na mga biktima. Ito ang pinaka-nakakatakot na sandata na umiiral. Kahit na ang Skyward Sword ng Divine Brigadier ay hindi katugma laban dito. Ngayon, gagamitin ko ang espadang ito para sirain ang iyong sandata ngayon, sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong armas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2468. Umiiyak si Eustace. Nang ilabas ni Eustace ang kanyang espada, tumaas ng mahigit isang beses ang kanyang aura. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tumaas din ng husto. Tama iyon. Ang bersyon niya na iyon ay ang Eustace Garrison na kahit ang Ancient Clan ay kailangang mag-ingat. Nasa kanyang pinaka-nakakatakot na kalagayan sa mga sandaling iyon, at walang makakapidyo sa kanya. Noong unang ikinulong siya ng sinaunang angkan ni Garrison, dinaya nila siya at pinaghiwalay siya sa kanyang espada. Noon lamang nila nagawang ikulong siya. Kung hindi nila ginawa ang lahat ng iyon, hindi siya maikukulong sa Prison of Darkness. Nang ihayag ng Death Sword ang sarili, nakaramdam si Queenie ng pagkagan ng ulo. Baka tumigil din sandali ang isip niya doon. Sa pamamagitan ng espadang iyon, nakita niya ang hindi mabilang na buhay na naglalaho. Isang bundok ng mga bangkay at karagatan ng dugo ang nakatayong roon habang napuno ng matinding hiyawan ng galit na mga espiritu ang kanyang mga tainga. Pakiramdam niya ay hinihila ang kanyang kaluluwa sa espada. Makatuwiran na nabigo ang Skyward Sword na lumaban sa isang bagay na kasing takot nito. Tumawa si Levi nang makita si Eustace na may dalang Death Sword. Hinamon ng una, sigurado ka bang karapat-dapat kang matutunan ang pangalan ng aking espada? Ang espadang ito ay pinangalan ng God Crusher dahil nilikha ko ito upang labanan ang Love of Gods. Kaya naman, hindi talaga karapat-dapat si Eustace na malaman ang pangalan nito. Gayunpaman, hindi maitatanggi ni Levi na interesado siya sa Death Sword. Ito ay mas malakas kaysa sa Skyward Sword. Nagbibigay iyon sa akin ng isa pang paraan upang subukan ang aking espada. Kahanga-hanga iyon. Oh, napakabait ni Eustace. Buong-buo na ang ginagawa niya para subukan ko ang aking espada. Napakagaling na lalaki. Mamatay. Labis na nabalisa si Eustace na naabot na niya ang kanyang pinaka-nakakatakot sa kalagayan. May dala siyang Death Sword at handa siyang patayin si Levi. Halika na. Hinawakan ni Levi ang God Crusher at ibinaba ang espada. Klang. Ang dalawang divine tool ay bumagsak sa isa't isa at isang nakakatalam na ingay ang umalangaw-ngaw. Kung si Queenie ay hindi nagsasanggalang sa kanyang sarili at lumalaban ng husto laban sa mga shockwave, siya ay nagsusuka ng dugo sa sandaling iyon. Boom! Boom! Ang mga nakapaligid na bundok ay bumagsak, at ang kagubatan ay naging mga kahoy na pool. Basag! Hindi nagtagal ay isang malutong na boses ang dumating sa lahat. Nasira ang isang sandata sa kalahati. Hindi makapaniwala ang mukha ni Eustace. Nahati talaga sa dalawang hati ang Death Sword na kasama niya. Ito ay hindi sapat na malakas. Slash! Sa susunod na segundo, ang God Crusher ay sumibak sa Death Sword at dumausdad sa figure ni Eustace. Agad na tumalsik ang pulang dugo. Hinihigop ng God Crusher ang bawat patak nito.
Nanginginig ito sa excitement. Ang espada ay talagang kumakanta sa tuwa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng dugo si God Crusher. Sa isang paraan, sa wakas ay ginawa nito ang unang hakbang. Naging matagumpay ang sword testing session. Buti na lang at nagpigil si Levi. Kung hindi, tiyak na namatay si Eustace. Boom! Sa kabila ng lahat ng iyon, ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan sa loob ng God Crusher ay nanag pa rin sa katawan ni Eustace at pinilit ang lalaki na lumuhad. Bumaon ng malalim ang kanyang mga tuhod sa lupa. Nakaluhod siya sa harap ni Levi. Matagumpay ang sword testing session. Hindi masama. Ang aking kalaban ay hindi kasing perpekto ng inaakala ko, ngunit ito ay isang tagumpay pa rin. Lalo na't nandyan si Death Sword para punan ang pagkukulang ni Eustace. Kung wala ang Death Sword, kailangang pumunta si Levi sa The Cardinal Hall para magtipon ng grupo ng mga eksperto para lang subukan ang kanyang espada. Kahit ang pag-iisip nito ay nakakagulo. Higit pa rito, hindi magiging maganda ang mga epekto sa kabila ng problemang kailangan kong gawin. Ang pagsubok sa espada kay Eustace ay, sa isang paraan, medyo kahanga-hanga. Kahit ang Just Crusher ay nangingibabaw ng walang katapusan. Halatang nasa sabik ito at naisip na matagumpay din ang session. Ginawa ko ang ipinangako ko. Hindi kita pinatay o nasugatan, ngunit mayroon kang maliit na pinsala doon. Bigyan mo siya ng gamot. Lumingon si Levi kay Queenie at sinigawan ito nang sabihin niya ang huling pangungusap. Gaya ng hiniling, kumuha si Queenie ng isang bote ng gamot sa kanyang hawak at inihagis ito kay Eustace, na nakaluhod sa lupa. Umalis sina Levi at Queenie sa lugar pagkatapos noon. Si Eustace, na nakaluhod ng malalim sa lupa, ay nasa bingit ng pag-iyak. Sobrang putla ng mukha niya na para siyang multo. Blanca at walang focus ang kanyang tingin matapos siyang talunin. Mukhang wala na ang kaluluwa niya, at umasta siya na parang zombie. Iyon ang pinakamaraming estado na maaaring marating ng isang tao. Hindi na niya makilala ang mundo, at ang kanyang kumpiyansa ay kumupas na. Halos namatay ang kanyang puso. Wala nang mas masahol pa doon. Talo talaga ako. Tumaas ang presyo ng dugo ni Eustace at nagudyok sa kanya na samuka ng dugo. Hibik, sigaw ni Eustace. Umiyak talaga si Eustace Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2469. Parang sanggol. Oo, tama iyon. Na-overwhelm ni Levi si Eustace kaya napaiyak ang huli. Ang dakilang Diyos ng massacre ay sumigaw. Ito ay lampas sa imahinasyon. Walang maniniwala sa kwento kung ito ay ibabahagi, ngunit siya ay tunay na umiiyak. Kung tutuusin, para siyang bata na umiiyak sa lollipop na kinuha sa kanya. Sinakop niya ang Cheshire, at kung naroon ang kanilang mga mamamayan, nalaglag ang kanilang mga panga. Siya, umiiyak. Paano ito posible? Ang kahihiyan, galit, kawalan ng laman, kalungkutan, at lubos na kawalan ng kakayahan. Ang mga salitang iyon ang pinakamahusay na naglalarawan kung ano ang nararamdaman ni Eustace sa sandaling iyon. Hindi pa niya naramdaman ang kawalang kasiyahan, o kahihiyan, noon pa man. Parang laruan ang kalaban niya, at wala siyang magawa. Natalo ako, natalo talaga ako. At sa pamamagitan ng isang kabataan. Lahat ng bagay na ipinagmamalaki at ipinagmamalaki ni Eustace, wala silang halaga sa lalaking iyon. Kahit ang lakas ko o ang sandata ko ay walang halaga sa kanya. Ang pagkakaiba sa aming mga lakas ay napakalaki. Walang magawa. Nadama ni Eustace na higit na walang magawa kaysa dati. Ang kanyang kaaway ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, at ginawa niya ang lahat upang patayin ang lalaki. Gayunpaman, hindi man lang siya makalapit para saktan siya. Ang pinakamasama ay alam ni Eustace na hindi siya magiging kasing lakas ni Levi. Hindi man lang siya pinagpawisan nang matalo niya ako kanina. Gaano ba kawalang pag-asa ang mararamdaman ng isang tao? Inilipat ni Eustace ang tingin sa gamot sa lupa at inalala ang nangyari kanina. Nakita at narinig na niya ang lahat na naglalaro sa kanyang isipan. Dahil doon ay lalo siyang nawalan ng magawa, at mas lalo siyang umiyak. Dod, bakit ka umiiyak? Gasgas lang naman diba? Pumunta ka na lang sa ospital at ipabende ka nila. Anong klase kang lalaki? Isang hiwa lang, umiiyak ka na parang wala nang bukas. Nako, kahit ang anak ko ay hindi naman mahina.
Hindi ako makapaniwalang umiyak ka ng ganito kalakas. Hindi na napigilan ng mga dumadaan na hindi mapamura nang makita nila si Eustace na nakaluhod doon at umiiyak. Umabot sa tenga ni Eustace ang kanilang mga salita. Iyon ang naging dahilan para mas lalo siyang umiyak. Napakawalang kwenta mo. Bakit ka umiiyak sa napakaliit na bagay? Oh my gosh, nakakabaliw ito. Dude, nakilala ko ang God of Massacre, si Eustace Garrison, at hindi ako gaanong umiyak. Eksakto. Paano ka umiiyak sa ganitong bagay? Umayos ka na. Parami ng parami ang mga manunood na nagtipon upang insultuhan at suruan si Eustace. Nang tuluyang matuyo ni Eustace ang kanyang mga luha, tumayo siya. Dahil sa kanyang estado noong panahong iyon, wala nang paraan para makapaglakbay pa siya sa Southford. Pinulot niya ang naputol niyang espada at dumulas na nakayuko ang ulo. Bumalik siya sa Oakland City. Ang buong lungsod ay nagpi-party noong gabing iyon. Binili ng angkan ng Garrison ang lahat ng mga paputok sa lungsod at sinindihan silang lahat. Nakakuha iyon ng mga makukulay na ilaw na pumupuno sa kalangitan sa gabi. Ito ay mas masigla kaysa sa maaaring isipin ng isa. Gayunpaman, hindi natuwa si Eustace na makita ang lahat ng iyon. Sa halip, ang kanyang mga mata ay namumula sa mga luha habang ang nakakahiyang alaala ay muling sumasalamin sa kanya. Ha? Ano ang nagpabalik sa iyo? Hoy Eustace, bumalik ka na. Nang makita ang mga miyembro ng angkan ng Garrison na nakabalik na si Eustace, nagtipon sila kaagad. Nanatili sila ng halos 1 metro ang layo mula sa kanya, bagaman. Tanging ang mga matatanda mula sa sinaunang angkan ng Garrison, kung saan nagmula si Eustace, ang nangahas na lumapit sa kanya. Ang taong tumawag kay Eustace sa kanyang pangalan ay ang tawag ni Donald, si Humphrey Garrison. Nagtipon-tipon sina Donald, Tyrone, at iba pa. Ang lahat ay tumitig ng may takot sa Diyos ng massacre. Maaaring sila ay mula sa parehong angkan, ngunit sila ay natakot pa rin sa kanya. Pakiramdam niya ay wala silang pinagkaiba sa mga estranghero niya. Gayunpaman, naramdaman pa rin nila na may mali kay Eustace. Ang matinding pagnanasa sa dugo at kalupitan na lumalabas sa lalaki ay ganap na nawala. Para bang approachable siya. Nararamdaman din nila na dinidilaan niya ang kanyang sugat na para bang tiniis niya ang isang bagay na lubos na nakakahiya. Paano ito posible? Pinahiya ang Diyos ng massacre. Hindi pwede. Nakita ni Humphrey na may mali sa lalaki, kaya't tinanong niya, anong problema, Eustace? Akala ko pupunta ka sa Southford para sakupin ang Toxon clan pagkatapos mong durugan ang Chilshire. Ano ang nagpabalik sa iyo? Oo, medyo masama ang pakiramdam mo. May nangyari ba? Maingat na tanong ng lahat. Natakot sila na hindi sinasadyang magalit ang Diyos ng massacre. Lahat ay maingat na nakatingin sa kanya. May naka-off. Siya ay kumikilos sa labas ng karaniwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2470. Paano nahati ang Death Sword? Biglang tumaas ang tingin ni Eustace. Isang masamang liwanag na nakasisilaw ang lumabas at natakot sa lahat ng walang katuturan. Walang nangyari. Isa pa, walang sino man sa inyo ang may awtoridad na sumang-ayon sa aking usapin. Ang mga salita ni Eustace ay nagpaparinig sa lahat ng takot. Tumahimik naman sila agad. Ang angkan ng Garrison ay mananatiling mababang profile sa ngayon. Itigil ang pagsisikap na palawakin o sakupin ang mga lupain. Pagod na ako at magpapahinga na ako. Umalis si Eustace pagkatapos sabihin ang kanyang piraso. Noong una, akala niya ay dudurugin na niya ang lahat ng bagay sa kanyang landas sa sandaling makalaya siya. Sinong mag-aakala na aabot lang ng ilang araw para magpakita ng isang manlalaban at pipilitin siyang lumuhad? Mukhang ang mga bagay dito ay hindi kasing simple ng tila. Natigilan ang lahat, hindi iyon ang estilo ni Eustace. Gusto niya ba talagang maging low profile? Iyon ay hindi maisip. Gayunpaman, inilabas na ni Eustace ang kanyang mga utos, kaya kailangan ng lahat na sumunod. Guro, kinabukasan ay ang araw na sinabi naming susundan namin sina Levi at for Livia Garrison. Si Mr. Eustace ba? Natigilan si Donald. Ayos lang. Ipapaalala ko sa kanya mamaya. Tumango si Humphrey. By the way, may isa pang bagay. Marahil maaari mong. Nag-alinlangan si Donald na tapusin ang kanyang pangungusap. Huwag kang mag-alala. Ipauwi mo na lang sa akin ang lahat.
Pumunta si Eustace sa looban para magpahinga, ngunit ang tanging naiisip niya ay si Levi. Sino siya? Paano siya napakalakas? At saan niya nakuha ang kanyang armas? Paano ito napakalakas? Maya-maya lang, sunod-sunod na yabag ang dumating. Si Humphrey iyon. Siya lang sa napakaraming tao ang naglakas loob na puntahan si Eustace. Napakalapit nila, kaya naiintindihan iyon. Bakit ka nandito? Bad mood si Eustace kaya pag-alit ang tono niya. Hindi nagpatalo si Humphrey sa paligid. Aniya, narito ako para kausapin ka tungkol sa dalawang bagay. Ang una ay tungkol sa pakikitungo kay Levi at pagkuha kay Forlivia. Ito ay nakatakdang maganap sa makalawa. Tumanggo si Eustace at sumagot, I know, pupunta ako ng personal. Gusto kong makita kung gaano ka-arrogant si Levi Garrison at kung gaano kagaling ang batang iyon. Ano ang ibang bagay? Ang aking disipulo at iba pang nakababatang miyembro ng angkan ng Garrison ay gustong suriin ang Death Sword. Ipapakita mo ba ito sa kanila at sasagutin ang kanilang kuryosidad? Tanong ni Humphrey. Ang Death Sword. Puff. Nang marinig ang tungkol sa espada, natamba si Eustace sa lupa. Muling naglaro sa kanyang isipan ang alaalang hindi na niya gustong isipin. Ito ay ang pinakamaraming posibleng oras upang banggitin ang espada. Hinawakan ni Humphrey ang pinaka-sensitive nerve at sinaksak ang puso ni Eustace. Anong problema, Eustace? Ang pagbanggit sa Death Sword ay tila nabalisa ka. May nangyari ba? Napansin ni Humphrey na may sira. Umiling si Eustace at sumagot, ayos lang. Naisip ko lang na ang mga batang ito ay medyo matapang. Gusto talaga nilang suriin ang espada ko, Na-curious lang sila kung ano ang hitsura ng maalamat na Death Sword. Bakit hindi na lang ipakita sa kanila? Nangako na ako sa kanila na ipapakita ko sa kanila, kaya masamang umatras ngayon, requested Humphrey. Walang choice si Eustace kundi pumayag dito. Lalo lang maghay-hinala ang lahat kung hindi ako papayag. Hindi nagtagal at tinipon ni Humphrey sina Donald, Tyrone, at iba pa. Nakatayo sila doon sa looban ni Eustace. Lahat ay nagtutulak sa isa't isa. Nagniningning ang kanilang mga mata sa pananabik habang nakatitig kay Eustace. Mag-ingat ka ngayon. Ang espada ni Eustace ay pumatay ng libo-libo, at ang galit nila sa mga kaluluwa ay naninirahan doon ngayon. Ang pagiging malapit ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng iyong sarili at pag-aari ng Death Sword, babala ni Humphrey. Napaatras ng ilang hakbang ang karamihan. Okay, ipapakita ko sa iyo ang Death Sword ngayon. Dahan-dahan ngunit tiyak, hinugot ni Eustace ang Death Sword. Isang nakakatakot na aura ang bumalot kaagad sa buong lugar. Anong nangyari? Bakit nasira ang Death Sword? Kailan ito nahati sa kalahati? Curious na sabi ni Humphrey. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2471. Si Levi Garrison ay malas. Ang lahat ng iba pa, kabilang si Donald at ang iba pa, ay hindi pa nakakita ng Death Sword dati, ngunit nakita ni Humphrey, kaya masasabi niyang may nangyari. Bakit nahati sa kalahati ang Death Sword ni Eustace? Ano ang nangyari? Nagkaproblema ba siya? Paano umabot sa puntong nabali ang Death Sword? Naramdaman ng lahat na may mali kay Eustace noong una siyang bumalik. Bukod dito, nasira ang Death Sword, at madaling mahihinuhan na may nangyari. Bakit naputol ang espada? May tinatago ka ba sa amin? Na-curious ang lahat. Sa sandaling iyon, gustong-gusto ni Eustace na aminin at sabihin sa lahat kung paano siya madaling natalo ng isang tao. Ngunit kinakatawan ko ang sinaunang angkan ng Garrison, at ang aking misyon ay ang lupigin ni Erudia. Kung sasabihin ko sa kanila ang totoo, magdudulot ito ng matinding dagok sa buong angkan. Tiyak na sila ay magiging walang inspirasyon at matatakot. Maaaring maging masama ang mga bagay na makakaapekto sa sigasig ng angkan. Nakakahiya din. Ang leon na dating nangingibabaw sa buong gubat ay nahulog na hanggang sa ito ay naging isang walang magawa, umiiyak na kuting. Hindi kinaya ng pride ni Eustace. Ayaw niyang madismaya sa kanya ang kanyang pamilya o ang mga nakababatang miyembro. Okay, ipapaliwanag ko ngayon kung bakit nasira ang Death Sword at kung bakit ako biglang bumalik, sabi ni Eustace. Nabali ko ang espada sa sarili ko. Ang pagnanasa ng dugo sa loob ko ay masyadong madilim, at ang bigat ng aking mga kasalanan ay napakabigat.
Kung magpapatuloy ako sa kalsadang ito, malamang na mawalan ako ng kontrol at maging isang walang awa na makinang pamatay. Para pigilan ako sa patuloy na pagpatay, binali ko sa kalahati ang Death Sword at bumalik. Mananatili akong walang ginagawang saglit para makabangon muli, maayos na pagsisinungaling ni Eustace. Kapansin-pansin, binili ng lahat ang kasinungalingang iyon. It was understandable since wala naman silang kakilala na kalaban ni Eustace. Tiyak na hindi nila maiisip ang sino mang makakasira sa Death Sword sa dalawa. Iyan ay halos imposibleng maisakatuparan. Kaya naman binili ng lahat ang kasinungalingan ni Eustace. Kung gayon, tatalikuran mo ba ang paglalakbay para harapin si Levi sa makalawa? Kinakabahang tanong ni Donald. Gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Levi at the Cardinal Hall, at mabibigo ang plano niya kapag tumanggi si Eustace na pumunta. Nag-aalala na rin si Tyrone at iba pa. Huwag magtapon ng wrench sa aming plano. Umiling si Eustace at sumagot, hindi ko tatalikuran ang biyahe. Dapat parusahan si Levi, at dapat kunin ang kanyang anak. Para naman sa Cardinal Hall. Nag-iba ang ekspresyon ni Eustace sa pagbanggit lamang ng The Cardinal Hall. Hindi niya nakilala si Levi, ngunit, ang taong kasama niya ay mula sa The Cardinal Hall. Huwag muna nating pakialaman ang Cardinal Hall sa ngayon. Magpapahinga ako ng ilang oras pagkatapos kong makita si Levi. Kailangang iwanang mag-isa si Eustace ng ilang araw para dilaan ang kanyang mga sugat. Ang labanan-laban kay Levi, ang isa kung saan sinubukan ni Levi ang kanyang espada, ay lubos na nasaktan si Eustace. Nakakamangha, si Donald at ang iba ay nasa sabik na makatanggap ng isang positibong tugon. Sinuri at hinangaan nila ang Death Sword pagkatapos noon. Oh, ito ay nakakatakot na makapangyarihan. Hindi nakakagulat na ito ay parang sandata na mas malakas sa Skyward Sword at Terrorblade. Hindi perpektong nasa perpektong hugis ang Death Sword. Kahit kalahati nito ay maaaring yumukod ang lahat sa Earth. OF*6, narinig ko ang mga hiyawan ng hindi mabilang na nakulong na galit na mga kaluluwa. Shoot, muntik nang manako ang kaluluwa ko. Nakakatakot ito. F*6, ito ang pinakamalakas na sandata na nakita ko. Nagsimulang purihin ang lahat kung gaano kalakas ang Death Sword, ngunit umiwas si Eustace. Ayaw niyang marinig ang mga papuri at magagandang paglalarawan iyon. Ang Death Sword ay natalo. Ano ba, ito ay lubos na durog. Sige, tumigil ka na sa pagtitig. Umalis ka. Si Eustace ay hindi makayanan ang paraan ng pagpupuri nito nang walang katapusan. Kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan, matutokso akong sampelan sila. Kaya naman mabilis niyang itinaboy ang lahat. Pagkatapos noon, inalis niya ang nakakahiyang Death Sword. Ginoo, Eustace, please remember that we will punishing Levi on the day after tomorrow, paalala pa ni Donald bago siya umalis. Levi, ikaw lang ang dapat sisihin sa iyong kaayla-hilakbot na swerte, ungol ni Eustace. Gusto niyang ilabas lahat ng frustration niya kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2472. Sanction. Matapos makita ang Death Sword, ang mga tao ay huminga. Si Tyrone at Donald ay labis na tao. Mas naniwala sila ngayon sa kanilang kapangyarihan. Masyadong mabilis na matay si Kuroki Tekiya. Nang matalo niya ako noon, kailangan kong pigilan ang sarili ko at sumugod sa mga sinaunang angkan para humingi ng tulong. Kung siya ay buhay, walang paraan ang kanyang katawan ay maaaring humarap laban sa Death Sword. Imposible lang iyon, napabuntong hininga na sabi ni Donald. Ang paghahanap ni Donald ng tulong ay nakikita ang dahilan ng pagdating ng Diyos ng Massacre, si Eustace. Siyempre, kung makatagpo siya muli ng Death Sword, mapapahamak pa rin siya. Tumanggo naman si Tyrone at ang iba pa. Kung may Death Sword lang ako noon. Walang paraan na nanalo si Kuroki laban sa akin sa oras na iyon. Hinanggad ni Donald ang Death Sword. Talagang gusto niya ito. Nagtataka, nagtanong si Tyrone, Sir, bakit hindi mo pinili ang God of Massacre para maging Panginoon mo? Bagamat malakas si Humphrey Garrison, hindi siya kapantay ng God of Massacre. Iyan ay dahil masyadong malakas ang hangarin ni Mr. Eustace na pumatay. Lahat ng teknik na alam niya ay para sa kapakanan ng pagpatay. Natatakot ang pamilya ko na baka maging halimaw ako, kaya tumanggi silang matuto ako sa kanya. Gayunpaman,
hiniling ko na siya sa aking paningin. Kung siya ang aking Panginoon, magkakaroon ako ng pagkakataong talunin ang The Cardinal Hall General. Naririnig ko ang iba na nag-uusap tungkol sa kung paano nagsasanay ang Cardinal Hall General sa Iron Golem technique na pinakabagong. Kung makuha ko ang aking mga kamay sa Death Sword at maging isang estudyante ng God of Massacre, matatalo ko ang The Cardinal Hall General. Kung hindi, lalawak at lalawak lang ang gap sa pagitan ng ating mga kakayahan, sabi ni Donald sa kanya ang nasa isip niya. Palagi niyang iniisip ang The Cardinal Hall General bilang kanyang kalaban. Marahil, maaari akong maging isang estudyante ng Dark Emperor sa halip. Kahit na pinag-uusapan ng iba kung paano natalo ang Dark Emperor laban sa The Cardinal Hall General, ibang bersyon ang narinig ko kung saan nanalo si Dark Emperor, patuloy ni Donald. Tyrone then reassured him, "No rush, sir. Pag-isipan natin itong muli pagkatapos na bigyan ng sanksyon si Levi." Sige, hindi pa talaga bumalik si Levi sa Northampton. Ang isa sa kanyang mga impormante ay nagsabi sa kanya tungkol sa isang monasteryo na nakatago sa malalim na mga bundok ng nyebe sa north. Sa monasteryo na iyon ay isang hindi nababasag na kampana. Nang maglakbay siya roon upang basahin ito, nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw tungkol sa hindi malalampasan na mga sandata. Pagkatapos ay sinubok sila ni Levi isa-isa. Hindi nagtagal, lumipas ang 2 araw. Sa isang kisap mata, oras na para isagawa ng angkan ng garrison ang kanyang sanksyon. Isang malaking tropa ang nagtipon sa labas ng Garrison Clan House ng Oakland City. Mabuti ang kalooban ni Eustace dahil 2 araw siyang nagpahinga. Hindi nagtagal, papunta siya sa Northampton kasama ang isang malaking tropa. Nagulat ang buong Erudia sa balita. Nanginginig sila sa kanilang mga bota. Si Levi, na sumali sa The Cardinal Hall, ay sa wakas ay gumawa ng isang hakbang. Ang Diyos ng Massacre ay papunta na. Sino kaya ang hindi matatakot? Samantala, sa tirahan ng Northampton. Matapos ipadala si Forlivius sa The Cardinal Hall, bumalik si Zoe at ang iba pa. Hindi na sila nagulat nang makitang wala si Levi nang dumating sila. Pagkatapos, sa susunod na segundo, nakatanggap sila ng balita na malapit nang makarating sa tropa ng angkan ng garrison. Galit na galit si Zoe at ang iba pa. Tingnan mo ang ibig kong sabihin. Tumakas si Levi. He made himself sound so impressive tanghali, at iniwan pa niya si Evie, na sinasabing walang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Pero tingnan mo anong nangyari. Wala na siyang bakas ngayon. Lahat ng tao ay nanunuya sa kanya. Parang umalis na siya kasama si Queenie pagkaalis namin. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kung hindi siya babalik ngayon, hindi na siya babalik kailanman. Malapit nang makarating dito ang angkan ng garrison at God of Massacre, ngunit nawawala ang pangunahing karakter ng buong pangyayaring ito. Ginagawa niya tayong sisihin dito. Walang tulong si Levi. Parehong galit ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya. Kailangan kong sabihin na si boss ay lumampas na sa linya sa pagkakataong ito. Tama ang mga tao. Hulaan na nila na tatakas siya, at totoo nga, wala na siya. Nagbulungan-bulungan si Asher Dragon at iba pa. Si Floyd at ilang iba pa ay pare-parehong galit. Sana pwede ko na siyang putulin ngayon. Ayoko nang maging alagad niya. Kahit ang mga kasama kay Levi ay hindi na naniniwala sa kanya. May balita ako. Ang angkan ng garrison ay nasa Northampton na. Malapit na silang dumating. Nang marinig ang balita, namutla si Zoe. Lahat, mangyaring umalis. Ako na mismo ang mananagot sa gulo ng asawa ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2473. Magkasama. Ayaw ni Zoe na makakita ng nasasaktan dahil kay Levi. Kaya naman, desidido siyang harapin ito ng mag-isa. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa ganitong sitwasyon. Nay, tatay, lola, lolo, umalis na kayo. Mabilis na umalis sa lugar na ito. Ang mas mabilis mas mabuti. Kung dili-dali ka pa, hindi ka na makakaalis. Nang marinig ang mga paghihimok ni Zoe, ang mga miyembro ng pamilyang Lopez at Black ay bumili. Wala itong kinalaman sa akin. Bakit ako mananatili at maghihintay na dumating ang Grim Reaper? Maging si Levi ay tumakas sa sarili niyang problema. Bakit ako dapat manatili upang harapin ang isyong ito? Hindi naman ako ganon katanga. Nang marinig ang mga salita ni Zoe,
Nakita ang mga miyembro ng pamilyang Lopez at Black. Pagkatapos, lumingon si Zoe kay Asher Dragon at sa iba pa. Dapat umalis din kayong lahat. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung ang mga garrison ay galit na galit, lahat kayo ay kalagkarin sa gulo na ito. Agad na sinabi ni na Asher Dragon at Floyd, ayos lang. Problema niya problema natin. Bukod dito, paano namin hahayaan kung nasa panganib ng mag-isa? Dito kami mananatili sa iyo. Talagang magkakasama tayo dito. Mananatili kami sa iyo sa hirap at ginhawa. Sabay-sabay na sigaw ng iba. Gumagalaw, tahimik na napahikbi si Zoe. Ang mga kaibigan at disipulo ni Levi ay pawang mabubuting tao. Walang umaatres dahil sa takot kahit sa ganitong oras. Bagamat alam nilang magiging mahirap ang susunod na mangyayari, pinili pa rin nilang harapin ito kasama siya. Alam ko kung anong klaseng tao kayo, at nagpapasalamat ako na nandito kayo. Gayunpaman, ito ay isang problema na nilikha ni Levi. Walang dahilan para panagutin mo ang kanyang pagkakamali. Umalis ngayon. Hindi kita hahayaang manatili dito. Pati siya nakatakas na, bakit dito ka pa nagstay? Hindi siya katumbas ng katapatan mula sa iyo. Umalis ngayon. Umalis ka kaagad. Sigaw ni Zoe. Hindi. Sirain mo siya. Zoe, ikaw ang nirerespeto namin. Hindi ka namin iiwan dito mag-isa, paliwanag ni Floyd. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Kung ang tingin mo sa akin ay isang kaibigan at isang master, dapat mong pakinggan ang aking mga salita, umalis ka na. Scram. Tulad ng isang baliw, si Zoe ay sumisigaw sa iba, sinusubukan silang itaboy. Umalis ng walang pagpipilian, si Asher Dragon, Floyd, at ang iba pa ay tumalikod upang umalis. Iniisip mo bang tumakbo? Walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito ngayon. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang naglakbay sa kanilang mga tainga. Nakatayo na si Donald sa tuktok ng manor. Alam kong tatakbo ka, kaya nag-set up na ako ng mga bitag sa buong Northampton. Deklare niya sabay tawa ng baliw. Sa kabilang pinto, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang bumabalik sa manor. Sila ang mga miyembro ng pamilyang Lopez at Black na tumakas kanina. Nagulat si Zoe nang makita sila. Nako, hindi sila nakarating. Pagkatapos, nakita niya si Tyrone sa likod ng grupo, pinilit silang pumasok muli sa mansyon. Sa isang maikling segundo, parang si Tyrone lang ang nakakatakot gaya ng 100 lalaki. Matagal na kaming nakarating ni Sir sa Northampton. Ang God of Massacre at ang iba pa ay ang mga kalalabasan lang ng Oakland City, paliwanag ni Tyrone. Ano ngayon? Pinipilit ba nating lumabas? Lahat ay nagbabahagi ng tingin sa isa't isa. Puwersa kang lumabas. Ha. Tumawa si Donald. Bigla na lang siyang tumalon pababa sa kinatatayuan niya at kalahating lumuhad sa lupa. Pagkatapos, sumigaw siya, "Welcome, Mr. Eustace." Isa pang grupo ng mga tao ang nag-file sa manor mula sa labas. Sila ay mula sa angkan ng garrison. Nandoon lahat sina Eustace, Humphrey, at iba pang mga elite. Ito ay isang tense na kapaligiran. Ramdam ni Zoe at ng iba pa ang tensyon. Nakaugat ang kanilang mga paa sa lupa, at may bigat sa kanilang dibdib na ikinalulungkot nila. Sa sandaling inilibot ni Eustace ang kanyang mga mata sa buong lugar, naramdaman ng lahat na tumayo ang mga balahibo sa likod ng kanilang leeg habang ang lamig ng lamig ay umaakyat sa tuktok ng kanilang ulo. Ang kanyang titig ay nagyelo ng kanilang mga dugo na para bang siya mismo ang naglubog sa mga ito sa isang nagyayelong lawa. God of Massacre ba ito? Napalunok si Zoe, halos dinag na dinag. Nakakatakot ang itsura niya. Dapat ay inaasahan ko ito mula sa taong ganap na hindi nababahala sa Divine Leaderboard. Nakakakilabot siya. Hindi siya isang taong makakalaban natin. Samantala, pinipigilan ni Eustace ang sarili nitong nakaraang 2 araw. Kailangan niyang ilabas ang kanyang emosyon sa kung saan. Kaya naman, ang aura na ipinalabas niya ay sadyang pinipigilan, at binalot nito ang buong lugar. Para bang dinudurog sila ng napakalaking bato ng mga nakakaramdam nito. Halos maramdaman na nila ang pagkabasag ng kanilang mga buto dahil sa pressure. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2474. Mga duwag na natatakot sa kamatayan. Pagdating sa pinangyarihan, tanong ni Eustace, nasaan si Levi at ang kanyang anak?
Sabihin mo agad silang lumabas dito. Ang sinaunang Garrison clan ay narito para sa dalawang bagay ngayon. Una, ibabalik natin si Evie, na may bloodline ng sinaunang Garrison clan, para sanayin siya. Hindi na natin siya hahayaang patuloy na gumala sa mga lansangan. Wala siyang ginagawa kundi sayangin ang kanyang mga talento sa pamumuhay ng ganito. Pangalawa, pinatay ni Levi ang kanyang kapatid at ikinulong ang kanyang sariling ama. Higit pa rito, ipinadala niya ang kanyang sariling mga miyembro ng pamilya sa kapahamakan. Paulit-ulit niyang nilalabag ang mga patakaran ng Garrison clan. Kahit isang hatol na kamatayan ay napakadali sa kanya kung isasaalang-alang ang lahat ng mga krimen na kanyang ginawa. Kaya nga nandito tayo ngayon, para parusahan siya, sabi ni Humphrey sa kanila. Marami sa mga miyembro ng angkan ng Garrison ay nanginginig sa pag-asa, matagal na nilang hinihintay na dumating ang araw na ito. Sa pagkakaalam nila, si Levi ang humila sa kanila sa impyerno, siya ang naghila sa kanila palabas ng tuktok ng pyramid. Nagtitiis sila sa katahimikan sa lahat ng ito, at sa wakas, oras na para sa paghihiganti. Handa ka bang bayaran ang krimen ng pagkukubli sa isang kriminal? Tanong ni Donald, tinusok ng daliri niya ang sulok na bungkos. Gayunpaman, tinitigan ni Zoe si Eustace at sinabing, una sa lahat, may karapatan ang anak ko na pumili kung paano niya gustong mamuhay. Siya ngayon ay nasa The Cardinal Hall. Kung ganoon ka kaya, huwag mag-atubili magmarcha doon para hanapin siya. Ang Cardinal Hall. Nabulunan at namutla si Humphrey at ang iba pa nang marinig nila ang pagbanggit ng The Cardinal Hall. Bagaman hindi sila natatakot sa The Cardinal Hall, ito ay isang pag-iral na sila ay nag-iingat na hindi mag-cross ang mga landas dito. Alam nila na tila mapagkunwari ang pagsasabi na hindi sila natatakot sa kanila, ngunit iyon ang katotohanan. Natakot sila ngunit hindi sa parehong oras. Ang mga damdamin na mayroon sila patungo sa The Cardinal Hall ay kakaiba, upang sabihin ang hindi bababasa. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Eustace, ngunit hindi nagtagal, sumigaw siya, paano kung kasama siya sa The Cardinal Hall? Kapag tapos na ako sa lugar na ito, pupunta ako sa kanila at kukunin siya. Gusto kong makita kung sino ang haadlang sa akin. Ito ay isang galit na sumabog na nagmula sa kanyang pagkatalo sa mga kamay ni Levi. Ganyan siya kagalit at kahihiyan. Ito ay isang paghihirap na mas malala kaysa sa kamatayan. Sa katunayan, ang kamatayan ay isang bagay na hindi niya kinatatakutan. Kaya, ano pa ang posibleng ikatakot niya? Nagpa siya si Eustace na isuko ang lahat para maibsan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Sira ito. Kahit mamatay ako, susubukan ko ang swerte ko sa The Cardinal Hall. Si Eustace ay nanginginig sa gilid ng kabaliwan. Siya ay sumuko sa lahat ng kahulugan ng pagkamay-katwiran. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat sa katahimikan. Ang bawat isa, sa sandaling iyon, ay nakakaramdam ng tensyon na dumurog sa kanilang mga kaluluwa. Kung ito lang ang nagpapasuffocate sa akin, I can't imagine a head-on confrontation. Imposible naman. Ang tanging naramdaman nila ay isang napakalalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Wala lang silang magagawa. Sa kabila ng malamig na pawis na tumutulo sa noo ni Zoe at ang hirap ng paghinga niya, napabuntong hininga siya. Pangalawa, wala na ang asawa ko, si Levi Garrison. Kaya, ako ang mananagot sa kanyang mga aksyon. Tumakas si Levi. Tanong ni Donald. Hahaha, talagang tumakas siya sa lugar na ito. God, ito ang pinaka-nakakatawang narinig ko ngayon. Isa lang siyang duwag na ostrich. Takot na takot siyang mamatay. Nang marinig na tumakas si Levi, ang iba ay humagalpak ng tawa. Anong manok? I can't believe he actually ran off, nakangising komento ni Eustace. Ginoo, Eustace, sino ba ang hindi matatakot sa pagbanggit ng pangalan mo? Sa katunayan, hindi lang si Levi ang tumakas, kahit ang mga taong ito ay sinusubukang tumakas. Sa kabutihang palad, napigilan namin sila sa oras. Kung hindi, baka binati tayo ng bakanteng bahay kanina, turo ni Donald. Si Zoe then snapped, I'll always be here. Dahil wala ang asawa ko, ako na ang magdadala ng kahihinatnan. Alam kong wala akong kalaban-laban sa'yo, kaya't balatan man ako ng buhay o saksakin sa dibdib, bilasan mo lang. Sa halip na sumagot sa kanya, tumingin si Eustace sa iba at sinabing, kaya wala si Levi, di ba?
Lahat naman kayo kamag-anak niya diba? Kung gayon, lahat kayo ay mananagot sa kanyang mga krimen. Wala sa inyo rito ang mabubuhay sa katapusan ng araw na ito. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang mga Lopez at ang mga itim ay halos mapaluha. Pumalakpak, mabilis na napaluhod sina Henry, Sean, at iba pa. Oh, Diyos ng massacre, mangyaring mahabagin. Wala tayong kinalaman kay Levi. Sa lahat ng oras na ito, hinamak namin siya. Hinihiling namin na sana ay patay na siya. Tama iyan. Kailangang bayaran ni Levi ang halaga para sa kanyang sariling mga aksyon. Basta papayagan mo kami, dadalhin namin agad si Levi sa iyo. Pabayaan mo na kami. Wala talaga tayong kinalaman dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2475. Mataas ang palagay niya sa kanyang sarili. Sa paningin ng mga makasariling Lopez at Black, ang iba ay napabuntong hininga na lamang. Gayunpaman, hindi sila sinisisi ni Zoe sa kanilang mga pag-uugali. Kung tutuusin, wala talaga silang kinalaman sa gulo ni Levi. Si Levi ang may gawa nitong buong kaguluhan. Walang kabuluhan para sa kanila ang mamatay para sa mga pagkakamali ni Levi. Kaya naman, tama ang kanilang ginagawa, at sinang-ayunan ito ni Zoe. Right then, Tyrone said, totoo naman. Hindi maganda ang pakikitungo ng mga matatanda kay Levi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Tumanggo si Donald, talaga. Galit din sila kay Levi. Nang marinig iyon, sinabi ni Eustace, sige. Hanggat 3 beses silang yumuko sa akin, papakawalan ko sila. Ang mga salita ni Eustace ay nagpapadala ng isang alon ng kaluwagan na dumaan sa kanila. Kaagad, ang mga Lopez at ang mga itim ay lumuhad sa paanan ni Eustace. Walang halaga ang kanilang dignidad sa harap ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ano ang silbi noon? Si Eustace ay isang lalaking may mataas na katayuan sa pamilya. Siya ay isang taong kahit na si Harry ay kailangang magsalita ng magalang. Ang pagyuko sa kanyang paanan ay wala sa lahat. Lahat tama. Scrum now, utos ni Eustace. Nagmamadaling nagsitakbuhan ang mga Lopez at ang mga itim upang linisin ang landas para sa kanya. Huminga ng malalim si Zoe. Maaari mo bang iligtas ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpayag na yumukod din sila sa iyo? Ayaw niyang mawalan ng buhay si Floyd at ang iba pa. Hindi, Zoe. Pumayag kaming tumayo sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Bakit kailangan mong matakot sa kanila? At most, sisingilan natin sila. Tama siya. Kami ay isang puwersa na dapat magsimula alang din. Paano kung halimaw siya? Kailangan kong bunutin ang mga kuko at pangil niya bago ako bumaba. Ang iba ay determinado, at walang magagawa si Zoe tungkol dito. Well. Gustong-gusto ko ito. Ipagkakaloob ko sa inyong lahat ang inyong hiling sa kamatayan kung gayon, sabi ni Eustace. Maging si Donald ay tumawa ng malakas. Hanggang kailan ka magtatago, Levi? Dahil sumuko na siya sa kanila, patayin muna natin sila. Halika, ipakita sa amin kung gaano kalakas ang angkan ng garrison. Ang lahat ay handa na para sa labanan. Handa silang mamatay sa labanang ito. Samantala, sa The Cardinal Hall, si Forlivia ay nagpapanik. Alam niya na ang angkan ng garrison ay nasa Northampton na at ang kanyang ina at ang iba ay nasa matinding panganib. Bukod dito, nawawala ang kanyang ama, kaya kinailangan ng kanyang ina na pasanin ang pasanin ng mag-isa. Kahit na pumunta siya sa kinaroroonan nila, hindi siya kalaban ni Eustace. Kaya, pumunta siya sa Divine Brigadier ng Cardinal Hall para sa tulong. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Daxon ng walang dalawang isip. Simple lang ang dahilan kung bakit niya sinabi sa kanya, hindi sila makikialam sa bagay na iyon, hindi nila ito kayang harapin. Kung magmarcha lang si Eustace sa The Cardinal Hall, may gagawin ba sila tungkol dito? Ang mundo sa labas ay walang kinalaman sa kanila. Higit pa rito, sinabi pa ng Divine Brigadier ng The Cardinal Hall sa kanyang mga tao na hindi sila pinapayagang tumulong kay Zoe at sa iba pa. Maging ang mga amo ni Forlivia ay hindi pinayagang umalis sa The Cardinal Hall. Kaya naman, nabigo si Forlivia na makakuha ng sino mang magligtas sa kanyang ina at sa iba pa. Sa katunayan, pinananatili siya ng Cardinal Hall doon sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya ng anumang paraan ng pag-alis sa lugar. Si Forlivia ay galit na galit, ngunit wala siyang magagawa.
Ang tensyon sa silid ay parang isang mahigpit na tali. Si Zoe at ang iba ay handang magbuwis ng buhay at ipaglaban si Eustace sa lahat ng mayroon sila. Levi, walang puso kang tao. Saan ka napunta? Paano mo maiiwan ang iyong asawa, ang iyong mga kaibigan, at ang iyong mga alagad upang harapin ang isyo na iyong nilikha? Hindi ka makatao. Ikaw ay tumakbo upang i-enjoy ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ang ibang babae habang hinahayaan ang iba na pasanin ang pasanin ng iyong pagkakamali. Ikaw ay walang iba kundi isang hayop. Levi Garrison. Kung may mangyari sa anak ko ngayon, tatanggalin ko ang ulo mo sa balikat mo. Isa kang malupit na tao. Levi, kung ikaw ay isang lalaki, dapat mong pasanin ang responsibilidad para sa iyong sariling mga aksyon. Si Aaron at ang kanyang asawa ay nalungkot nang makita ang kanilang anak na babae na kailangang makipaglaban para sa kanyang buhay, at sinimulan nilang isumpa si Levi. Pagkarinig sa kanila, nagtawanan sina Tyrone at Donald. Kayo lang ang tanga dito. Matalino si Levi. Siguradong pinlano na niya ang kanyang ruta sa pagtakas nang marinig niya na ang sinaunang angkan ni Garrison ay susunod sa kanya. Dagdag pa ni Tyrone, si marahil ay tumakbo siya pagkatapos marinig ang kapangyarihan ng matanda. Hindi man lang siya naglakas loob na subukan ang kanyang kapalaran. Sa totoo lang, masyadong buo si Levi sa kanyang sarili kung sa tingin niya ay makakalaban niya ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2476. Tingnan ko kung sino ito. Sa kanina nila, isang boses ang naglakbay sa pandinig ng lahat. Ito ay pumutol sa hangin tulad ng tunog ng kulog sa kailaliman. Tinakat nito ang lahat at gumawa ng ilang hakbang sa hangin. Ito ay talagang isang bolt out of the blue. Kabilang sa mga naalarma ay sina Donald at Tyrone, na halos mapatalon sa gulat. Nagulat din sina Zoe, Floyd, at Asher Dragon sa pamilyar na boses. Boss, guro, bumalik na siya. Nagkamali tayo tungkol sa kanya. Nang malaman na nakabalik na si Levi, tuwang-tuwa si Floyd at iba pa. Sa totoo lang, nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Magiging iba ang mga bagay kapag bumalik si Levi. Kahit na wala siyang kakayahan na harapin ang kasalukuyang sitwasyon, kahit papaano, siya ay nakatayo sa tabi nila sa mga mahihirap na panahon. Mamatay man sila, at least may kasama sila sa kabilang buhay. Napangiti si Zoe nang marinig ang pamilyar na boses. Nandito na siya. Nandito siya sa pinakahuling minuto. Magiging maayos ang lahat kahit mamatay tayo ngayon. Namumula ang mga mukha ng mga Garrison. Kanina lang, kinukutya nila si Levi. Tapos, nagpakita siya. Ha? Bakit ang boses na ito ay parang nagmumula sa kahit daan-daang milya ang layo? Ang mga pinaka-grounded sa realidad ay walang iba kundi sina Eustace at Humphrey. Sa kanilang pagtataka, natanto nila ang boses ay nanggaling sa layo na daan-daang milya ang layo. Kung hindi mali ang kanilang kalkulasyon sa isip, nasa labas pa rin ng Northampton si Levi. Nakakakilabot ito. Ito ay sobrang kakilakilabot. Natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nagiging tensyonado sa paghahayag. Nawala na ang mga kulay sa kanilang mga mukha. This voice sounds a little familiar, Eustace mumbled under his breath. Parang narinig ko na talaga ang boses na ito. Saan ko narinig ang boses na ito? Hindi ko maalala. Nandito si Levi. Si Levi yon. Hindi tumatakas si boss. Nandito siya. Hindi na ako papayag na may Sir-on pa siya. Pakinggan, pakinggan. Ang sino mang magpapatuloy sa paninirang puri sa kanya ay haharap sa aking galit. Excited ang mga tao sa paligid ni Zoe. Sabay tuwid ni Zoe sa likod at tumitig sa mata ng mga Garrison. Nakaramdam siya ng kaunting takot sa simula, at nang marinig ang boses nito, nawala rin ang kaunting takot na iyon. Sa kabilang banda, ang mga Lopez at ang mga Black, tulad ng mga Garrison, ay ngumisi. Natitiyak nilang hindi na babalik si Levi, walang makakaisip na babalik siya sa pinakahuling segundo. Gayunpaman, sa parehong oras, sa loob-loob nila ay kinukutya ang katinoan ni Levi. Siguradong may death wish siyang bumalik sa ganitong oras. Nakakaloka. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin maintindihan ni Sean, Henry, at ng iba pa kung bakit determinado si Levi, Zoe, at Asher Dragon na dumiretso sa impyerno. Nadama nila na hindi sulit na ibigay ang kanilang buhay para sa pagkakamali ni Levi.
Ano ang nangyayari? Hindi naiwasang magtanong ni Eustace nang mapansin ang biglang pagbabago ng mukha ng lahat. Bumalik si Levi, na magandang balita. Iniisip ko lang na hanapin siya pagkatapos makitungo sa mga mahinang nilalang na ito, paliwanag ni Donald. Ano? Bumalik na siya. Napakagandang timing. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng makasalanang ito. Nag-usisa si Eustace, gayon din si Humphrey at ilang iba pa. Lahat tama. Wala tayong gagawin sa kanila ngayon. Hintayin muna nating makarating si Levi. Parang may kung ano siya. Mas mabuting maging malakas siya. Kung hindi, magiging boring. Nagpa siya ang mga garrison na huminto sa kanilang mga plano at naghihintay ng pagdating ni Levi. Ang kanilang mga kalkulasyon sa pag-iisip ay nagsabi sa kanila na si Levi ay kasalukuyang nasa labas ng Northampton, kaya aabutin siya ng ilang oras upang makarating. Gayunpaman, sa susunod na sandali, 2 figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Holy shitty, bumiyahe lang kami hanggang sa dulong bahagi ng South Pole, at huli na kami kahit na nagmamadali kaming pumunta dito. Ang boses ni Levi ay nakarating sa tenga ng iba bago siya dumating. Sa nakalipas na 3 araw, naglibot sila ni Queenie sa buong mundo. Sila ay kung saan-saan, kaya naman nagmamadali silang bumalik sa Northampton. Sumasang-ayon ako. Nakakapagod din magmadaling bumalik mula sa biyahe namin, sagot ni Queenie. Ha, masyadong pamilyar ang boses ng babaeng ito. Gayunpaman, si Eustace ay gumuhit ng isang blanko. Hindi niya maisip kung kaninong boses na iyon. Hindi nagtagal, pumasok sina Levi at Queenie sa mansyon. Narinig ko mula sa isang maliit na ibon na may nag-iisip na parusahan ako. Gusto kong makita kung sino iyon, sabi ni Levi sa malakas na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2477. Tinatakot ang Diyos ng massacre. Ang mapagmataas na paraan ng pagdadala ni Levi sa kanyang sarili ay nagpagalit kay Zoe, dahil akala nila ay nambobola lamang siya at pinapatunog ang kanyang balat kaysa sa kanyang kagat. Gayunpaman, ito ay isang kahanga-hangang hakbang mula sa kanya dahil mukhang ayaw niyang bumaba ng walang laban. Nang makita ni Tyrone at Donald si Levi, namumuo ang galit sa kanilang mga ugat. Ang iba pang mga garrison ay pare-parehong nagalit habang pinagbabalot nila ang kanilang mga kamay sa mga kamao nang makita ang pamilyar na mukha. Iyon ang mukha na hinding-hindi nila malilimutan. Sa sandaling iyon, lumingon si Humphrey at ang iba pa kay Levi. Maging si Eustace ay umikot ang kanyang leeg para tingnan si Levi. Nagkataon namang nagtama ang mga mata niya kay Levi. Nagtama ang kanilang mga mata, at parang huminto ang oras. Nanigas si Eustace at tumayo. Habang tumatagal ang titig niya kay Levi ay lalong nanlaki ang mga mata niya. Pinag-aralan niya sandali ang mukha ni Levi. Pagkatapos, lumingon siya kay Queenie at saglit ding pinag-aralan ang mukha nito. Sa ilang segundo, bumilis ang kanyang paghinga habang mabilis na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Makalipas ang ilang segundo, halos hindi na siya makahinga. Iiyak na sana si Eustace. Ang mga kulay ay wala sa kanyang mukha, siya ay naging mas mapatla kaysa sa isang sheet. Basang-basa na ng malamig na pawis ang kanyang katawan at damit. Kung tutusin ay may bideng din ito sa kanyang noo. Sila na. Ang buhay ng mga daylight ay natakot kay Eustace, at malapit na siyang mabaliw. Ang takot ay nakasulat sa buong mukha niya, at siya ay nanginginig na parang dahon. Gayunpaman, walang pumapansin sa kanya, lahat sila nakatutok kay Levi. Kaya naman walang nakakaalam kung gaano siya natakot. Ikaw na naman, bumalik ka ba para subukan ang iyong espada? Nakangiting tanong ni Levi. Basag. Pumalakpak. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Levi, nabasag ang upuan na inuupuan ni Eustace, at nahulog siya sa lupa. Naaga ng malakas na ingay ang atensyon ng lahat. Napalingon ang lahat sa direksyon niya. Ano ang nangyayari? Ang upuan ba ay napakasama ng kalidad? Hindi ako makapaniwalang nabasag ito ilang sandali matapos niyang maupo iyon. Gayunpaman, ang ikanalito nilang lahat ay kung bakit ang isang makapangyarihang tao tulad ng God of Massacre ay posibleng mahulog sa ilalim ng lupa. Hindi lang nila maalis sa isip nila ito. Hindi maisip na magkaroon ng ganitong eksena sa harap ng kanilang mga mata. Hindi nila maisip kung paano madudurog ang upuan at mahulog sa lupa ang isang manlalaban na maaaring mangibabaw sa Divine Leaderboard. 4.
Nauutol na sabi ni Eustace, nanginginig ang boses. Sa susunod na segundo, nagsimula siyang lumipat pabalik sa kanyang ibaba. Ang kanyang mga mata ay hindi nang ahas tumingin kay Levi at Queenie. Anong nangyayari? Nataranta ang lahat sa kilos ni Eustace. Bakit siya takot na takot? Takot na takot ba siya kaya napahiya siya sa pagbagsak niya sa lupa? Well, may katuturan iyon. Nakakahiya talaga para kay Eustace, God of Massacre, ang mahulog. Ito ay hindi natural. Abnormal talaga. Gayunpaman, hindi nito ginagarantiyahan ang uri ng tugon na mayroon siya ngayon. Paano mahulog ang Diyos ng Massacre sa kanyang ilalim? Paanong siya ay tila takot na takot sa kanyang talino? Ngumisi si Levi. Napakahina mo sa pag-iisip. Wala naman akong gagawin sa'yo pero nanginginig ka na. Tumanggo si Queenie. Oo, nakakatuwa ito. Paano matatakot ang isang tao? Tumigil ka na sa pagmamakaawa, Levi. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Sa tingin mo ba matatakot mo talaga siya? Ganti ni Donald. Tama iyan. Levi, duwag kang nilalang at ngayon ka lang nagpakita, panunuya ni Tyrone. Upang maiwasan ang higit na kahihiyan, nagmamadaling tinulungan ng mga garrison si Eustace na makatayo. Nang mapansin may mali, humarap si Humphrey sa tainga ni Eustace at nagtanong, ayos ka lang ba? Ginawa ni Eustace ang lahat para i-recompose ang sarili bago bumulong, I'm fine. Siguro naapektuhan ako ng mga pagpatay na layunin sa aking isipan kung kailan. Mabuting malaman na, parang nag-off ka, marahil ay nagsasanay ka ng hustong malaman, tugon ni Humphrey. Siguro, nagpatuloy si Eustace na nakasabit ang ulo para iwas ang tingin kay Levi at Queenie. Hindi siya nang ahas na sabihin kahit kanino na nagkakaganyan lang siya dahil natatakot siya kay Levi. Nang mapagtanto nila na maayos si Eustace, tinusok ni Donald ang isang daliri sa direksyon ni Levi at sinabing, Mr. Eustace, si Levi ito. Ito ang dapat nating parusahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2478. Sinasampal ang mga garrison. Hindi lang si Donald ang nasa sabik. Si Tyrone at ang iba pang mga garrison ay tuwang-tuwa ring sumigaw, Levi, oras na para wakasan ang iyong buhay. Ililista ng mga matatanda ng sinaunang angkan ng garrison ang kanilang mga krimen at ibibigay sa iyo ang iyong sentensya. Pahintulutan si Levi. Parusahan si Levi. Ang mga tao ay sabik na sumisigaw para sa kanilang angkan na isagawa ang parusa. Nang mapagtanto ni Donald na nakayuko pa rin si Eustace, tinulak niya ito. Ginoo, Eustace, tingnan mo, si Levi iyon. Siya ang pumatay kay Damian. Siya ay sampal. Biglang sinampal ni Eustace si Donald. Isang sampal iyon kaya napalipad si Donald. Habang siya ay pumailan lang sa hangin, siya ay kumatok sa mga puno at sinira ang mga ito. Ugh! Arg! Pagkarating sa lupa, nanginginig ang katawan ni Donald habang patuloy na gumulong sa lupa, hindi napigilan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Duguan at duguan ang mukha niya. Punit lahat ang litid niya. Siya ay kalahating patay. Si Donald ay naging kalahating patay sa pamamagitan ng isang sampal mula sa God of Massacre. Mapalad na si Donald mismo ay makapangyarihan din. Kung hindi, ang tanging sampal na iyon mula sa Diyos ng Massacre ay tiyak na papatay sa kanya. Halos kainin ng galit si Eustace. Paanong hindi niya kilala kung sino si Levi? Iyon ang lalaking pinakakinatatakutan niya, ang unang lalaking nakatalo sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang napigilan ni Donald ang kanyang bibig sa ganitong sitwasyon. Kaya naman galit na galit si Eustace na hindi na niya napigilan ang sarili sa sampal at muntik nang mapatay si Donald. Ang lahat ay natigilan sa kanilang mga kaibtsuran. Nawala ang isip nila. Walang nag-aakala na si Eustace ang mag-aaklas, pati si Donald ay sasampalin. Bakit? Anong nangyari? Walang nakakaintindi sa nangyari, kahit na ang mga matatandang tulad ni Humphrey. Sinampal ni Eustace si Donald. Paanong imposible iyon? Kung ang mga garrison ay nalilito, kung gayon si Zoe, Asher Dragon, ang mga Lopez, at ang mga itim ay higit pa. Sa halip na harapin si Levi, sinaktan ni Eustace si Donald. Hindi lamang siya nataman, ngunit ito ay isang puwersa na napakalakas na muntik niya itong mapatay. Bakit lang? May mood swings kaya ang God of Massacre? Siya ba ay isang taong mahirap alamin?
Akmang tatanungin siya ni Humphrey kung ano ang nangyari, biglang bumangon si Eustace. Habang ang lahat ay nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Sampal. Biglang naglakad si Eustace papunta kay Tyrone at sinampal. Paatras na lumipad si Tyrone na parang tinatangay siya ng malakas na bagzo ng hangin. Hindi kasing lakas ng sampal na iyon ang ginawa niya kay Donald kanina. Kung hindi, kalahati ng buhay ni Tyrone ang nasampal. Sampal. Hindi tumigil ang Diyos ng masaker. Muli, pinalipad niya si Tenob na may kasamang sampal. Sampal. Isa pang marahas na sampal mula sa kanya ang nagpalipad din kay Kenny. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang God of Massacre. Sinampal niya ang bawat miyembro ng angkan ng garrison. Iyon ang mga taong sumisigaw para sa sanksyon ni Levi kanina. Tila hindi papakawalan ni Eustace ang sinuman. 10, 20, 50, 100, 300, 486. Maliban kay Eustace at sa iba pang miyembro ng sinaunang angkan ng garrison, mayroong kabuoang 486 na garrison ang naroon. Nakalulungkot, wala ni isa sa kanila ang nakatayo ngayon. Sinampal ni Eustace ang bawat isa sa kanila at pinalipad silang lahat. Lahat sila ay half-dead matapos ang sampal. Kung hindi dahil sa mahiwagang gamot, kailangan nila ng mga taon para gumaling. Sa katunayan, walang makakaalam kung maibabalik nila o hindi ang kanilang mga naunang kakayahan. Sina Donald, Tyrone, at ang ilang iba pa na unang sinampal ay higit na nagdusa. Ang kanilang mga pinsala ay posibleng nagbabanta sa buhay. Kahit na gumaling sila sa ganap na kalusugan, maaaring hindi sila bumalik sa pinakamataas na estado sa maikling panahon. Kasabay nito, kinakailangan gamot nila ng mga espesyal na mahalagang gamot upang matulungan silang gumaling. Gayunpaman, ang pinakanatigilan sa kanila ay ang pagkalito. Lahat ay nag-iisip, ngunit walang nakakaintindi kung bakit sila sinaktan ni Eustace. Sa halip na tamaan si Levi, sinampal niya ang lahat ng mga garrison. Hindi lang nila maintindihan, si Zoe at ang iba ay talagang natulala. Tila ang Diyos ng massacre ay naging ganap na kakaibang nilalang pagkatapos dumating si Levi. Pagkatapos ay hinayaan ni Eustace ang kanyang mga mata na walisin ang karamihan. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na magsalita tungkol sa pagpapatibay kay Levi. Dalhin mo na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2479. Si Eustace ay takot sa akin. Binalot ng katahimikan ang lugar. Walang gumawa ng ingay. Kung ang isang pin ay malaglag, narinig ito ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sino ang maglalakas loob na magsalita? Ang mga nagsalita kanina ay lahat ay nasa sakit at gamulong-gulong sa lupa ngayon, halos hindi makahinga. Kaya, walang paraan ang mga naiwang nakatayo ay maglakas loob na magbitaw ng isang salita. Nakatitig lang sila sa mga tao sa lupa, gulat na gulat. Ang kanilang mga isip ay buzz sa puting ingay. Isang tanong lang ang nasa isip nila. Bakit? Bakit sinaktan ni Eustace ang kanyang sariling mga tao? Siya ay walang awa at mabilis, at halos patayin niya si Donald. Hindi ba siya nandito para harapin si Levi? Bakit parang ibang tao siya at inatake si Donald at iba pa? Ito ay abnormal. Sobrang abnormal lang. Walang makaintindi sa nangyayari. Hindi lang nila kaya. Ito ay simpleng hindi maintindihan. Subconsciously, napalingon sila sa direksyon ni Levi. Kakaiba yon. Hindi pwedeng si Levi ang magpapatama kay Eustace, kay Donald and the rest. Imposible yan. Ano kayang spell ang ginawa niya kay Eustace? Siya ay hindi malakas o mahusay na konektado. Hindi kaya si Queenie ang nasa likod nito? Hindi. Si Eustace mismo ang nagsabi nito kanina, ang Cardinal Hall ay wala sa kanya. No way na magre-react siya ng ganito dahil kay Queenie. Walang makabuo ng conclusion. Nagiging mush na si Zoe at ang mga utak ng iba para malaman kung ano ang nangyayari. Kahit na si Humphrey at ang iba pang matatanda ng sinaunang angkan ng garrison ay hindi maisip ito. Totoo na si Eustace ay may mood swings at madalas na nawalan ng kontrol at nagpatuloy sa pagpatay. Sa katunayan, walang makakapigil sa kanya kapag siya ay nag-aamok. Gayunpaman, araw-araw nilang kasama si Eustace, kaya naman, alam nilang hindi kailanman sasalakayin ni Eustace ang sarili niyang mga tao. Iyon ang kapirasong katwiran na pinanghahawakan niya sa lahat ng oras na ito.
Bukod dito, natuwa siya kay Donald. Paano niya ito nataman ng husto? Ito ay maaaring hindi totoo. Alam nilang may kakaiba dito. Gayunpaman, hindi nila matukoy kung ano ito. Tara na, umalis na tayo. With that, umalis na si Eustace. Habang lumalayo siya, mas mabilis siyang naglakad. Sa huli, nagsimula pa siyang tumakbo. Sa isang kisap mata, wala na siya. Para siyang biktima, at sinusundan siya ng kanyang mandaragit. Si Humphrey at ang iba pa ay nataranta, ngunit nagmamadali silang sumunod sa kanya. Tama, kailangan din natin silang ilayo. Sa huli, ang halos 500 garrison ay nagtutulungan sa isa't isa na umalis sa eksena. Sa katunayan, kinailangan na hilahin sina Donald at Tyrone palayo sa eksena. Matagal nang nawala ang mga garrison, tulala pa rin ang lahat. Anong nangyari? Bakit nagbago ang mga bagay ng husto? Hindi ba sila nandito para parusahan si Levi? Nakatayo pa rin si Levi dito. Bakit sila umalis na walang dala? Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, walang sino man ang magagawa. Nakakunot ang noo ni Asher Dragon habang sinasabi ang kanyang pagsusuri ng malakas. I'm guessing na Donald and his company didn't realize na wala silang karapatang ipatawag ang God of Massacre para dito. Marahil ang kanilang pagpapatawag ay nagpapagalit sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, naalala ng lahat kung paano nga inutusan ni Donald si Eustace at sinabihan siyang parusahan si Levi na parang baliw. Normal lang sa ugali niyang iyon na galitin si Eustace. Kaya naman, nadama ng lahat na may katuturan ang paliwanag ni Asher Dragon. Si Donald at ang iba ay naging walang pakundangan sa Diyos ng Massacre, at iyon ang dahilan kung bakit tinuruan niya sila ng leksyon. Pagkatapos, nakaramdam ng kahihiyan sa kung paano nangyari ang lahat sa harap ng mga tagalabas, umalis sila. Iyon ay isang magandang dahilan. Ganon dapat ang nangyari. Ang lahat ay nakakaramdam pa rin ng panginginig na dumadaloy sa kanilang gulugad sa pag-iisip kung paano sinaktan ng Diyos ng Massacre ang kanyang mga tao kanina. Ito ay masyadong nakakatakot. Hindi nila maiwasang isipin, kung sa halip ay sasalakayin tayo ni Eustace, wala ni isa sa atin ang makakalabas ng buhay. Walang sino man sa atin ang makapagtatanggol sa sarili. Sa tingin mo ba babalik si Eustace? Tanong ni Kirin. Nasabi na niya ang pinag-aalala nilang lahat. Bagamat nagawa nilang maiwasan ang sakuna sa pagkakataong ito, paano naman ang susunod? Sa paraan ng paggawa ng angkan ng garrison, imposible para sa kanila na maligtas si Levi ng ganoon kadali. Hindi. Boses iyon ni Levi. Bakit? Natatarantang tanong nila. Natatakot siyang mag-isip na bumalik, lalo na ang pagbabalik para pukawin ang higit pang mga kaguluhan sa akin, patuloy ni Levi. Ano? Natatakot? Ano kaya ang ikatakot ni Eustace? Hindi man lang siya natatakot sa The Cardinal Hall. Ang mas marami silang narinig mula kay Levi, mas kawayan sila. Natatakot siya sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2480. Pinaglalaroan ako. Natakot kasi siya sa akin. Nakita niya ako, at iyon ang dahilan kung bakit sa halip ay inatake niya ang mga garrison bago tumakas. Natigilan ang lahat sa paliwanag ni Levi. Ang Diyos ng Massacre. Takot kay Levi. Paano kaya iyon? Imposible yan. Ngayon lang nasaksihan ng lahat kung gaano kalakas si Eustace. Tinalo niya ang mga manlalaban ng Divine Leaderboard sa isang sampal lang. Maging ang isang kaklase ni Donald ay nasa ganoong estado pagkatapos ng isang sampal. Si Levi ay magiging kasing lakas lamang ng isang uod sa harap ng Diyos ng Massacre. Kaya naman akala ng lahat ay banibiro sila ni Levi. Samantala, ang pagsusuri ni Humphrey ay halos kapareho ng kay Asher Dragon. Nahulaan nila na pinag-uusapan ni Donald si Eustace sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya. Nang angkan ng garrison ay nakabalik na sa Oakland City, ang mga miyembro ng angkan ay nangamba. Lumabas sila upang parusahan si Levi, ngunit bakit sila bumalik na may isang pulutong ng mga casualty? Sa sandaling iyon, tinipon ni Eustace ang mga tao at sa wakas ay nagsalita. May dalawang bagay na gusto kong pag-usapan. Una, ilabas ang lahat ng gamot ng angkan para sa kanila. Ako na mismo ang magpapagamot kay Donald at Tyrone. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang kanyang sinabi. Ano ang sinusubukang gawin ni Eustace? Nasaktan niya silang lahat,
Pero ngayon binibigay niya ang lahat para gumaling sila. Ano sa mundo ang ginagawa niya? Hindi ito ang kanyang estilo. Kahit na may nagawa siyang mali o nakapatay ng maling tao, wala siyang pakialam. Walang paraan na maibabalik niya ang mga nasugatan para iligtas ang kanilang buhay. Hindi naman ito katulad niya. Ito ay kakaiba. Ito ay talagang kakaiba. Sina Donald at Tyrone, na parehong halos hindi nakakapit sa buhay, ay hindi maintindihan kung ano ang ginawa ng Diyos ng massacre. Parang nagbago na siya sa iba pagkarating ni Levi. Kung galit ka, dapat ay itinuro mo ang galit mo kay Levi. Bakit mo itinutok ang iyong galit sa amin? Bakit mo kami iniligtas pagkatapos ng iyong galit? Wala ka bang magandang gawin? Pangalawa, mula ngayon, lahat kayo sa angkan ng garrison ay kailangang maupo ng mahigpit at walang gagawin. Hindi ka pinapayagang gumawa ng anumang gulo sa alinman sa Levi o Forlivia. Kung may narinig man ako tungkol sa sinumang naghahanap ng gulo sa kanila, parurusahan ko sila ng kamatayan. Nang lumabas sa ere ang mga salitang iyon, marami ang nagtanong, bakit? Si Levi ang makasalanan ng angkan ng garrison. Dapat siyang parusahan ayon sa mga alituntunin ng angkan. Bukod dito, si Forlivia ay mula sa linya ng dugo ng Garrison clan. Paano natin hahayaan ang mga tagalabas na sanayin siya? Maging si Humphrey ay nalilito. How dare you question my decision? Sa kanyang paghikbi, natahimik ang iba. Napatikip agad sila ng bibig. Makinig ngayon. Ang desisyon ko ay desisyon ng sinaunang Garrison clan. Ayokong makarinig ng kahit anong salita ng pagdududa. Kaya naman, wala nang sino man sa angkan ng garrison ang nangahas na sabihin ang kanilang mga tanong habang nagmamadali silang umalis upang gamutin ang mga nasawi. Pagkabalik ni Eustace sa kanyang pwesto, naghabol siya ng hininga. Kung tutusin ay bumagsak pa siya sa ilalim ng malamig na pawis na nagbabad sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga paa, at hindi na siya makatayo. Kanina ko lang sinubukang manatiling kalmado. Sa katunayan, buong lakas siyang kumapit hanggang sa masampal niya ang lahat ng mga garrison at bumalik sa Auckland City. Sa sandaling siya ay malayo sa natitirang bahagi ng angkan ng garrison, sa wakas ay maaari na siyang bumitaw. Ang hiningang kanina pa niya pinipigilan ay nakatakas. Hindi niya akalain na si Levi ang sumubok ng kanyang espada noon. Ang kapangyarihan ni Levi ay isang bagay na hindi niya kayang pakinggan. Gayunpaman, madaling talunin ako ni Levi. Hanggat ginamit niya ang kaunting kapangyarihan gamit ang espada, bangkay na sana siya ngayon. Nakakatakot. Natuwa si Eustace na naging mabilis ang kanyang reaksyon na sinampal kaagad si Donald at ang iba pa at mabilis na nakatakas. Hindi alam ni Eustace kung ano ang mangyayari kung mananatili sila doon. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa ay tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Naiiyak na naman ako. Sinusubukan ba akong guluhin ng tadhana? Paanong ang kalaban na kailangan kong harapin ay ang lalaking nakatalo sa akin? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit. Maya-maya, tahimik siyang umiyak. Pinilit niyang umakyat sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Sa katunayan, sigurado si Eustace na medyo mamasa-masa ang kanyang crotch region. Halos may ihina niya ang kanyang pantalon sa takot. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumakad papunta sa kanya mula sa malayo. Alam kong may mali sa iyo. Ano ang nangyayari? Kailangan mong sabihin sa akin. Ito ay walang iba kundi si Humphrey. Huwag kang magsinungaling sa akin, dagdag ni Humphrey.